Pagdating mo sa ibang mundo, agad kang nakatagpo ng matinding pag-atras ng iyong fiance. Una, nagulat ka, pagkatapos ay natuwa. Hindi mo akalain na mangyayari ang ganitong kabaliwan sa iyong sarili. Agad mong isinagawa ang klasikal na pahayag tungkol sa mga tao sa silangan at kanluran. At sumulat ka pa ng isang liham ng paghihiwalay. Akala ng iba na stress ka at naging tanga. Pati na ang malapit nang pumasok sa sekta ng mga Diyos. Akala rin ng iyong fiance na ikaw ay tanga. Hindi siya lumingon at umalis ng direkta. Sa isip niya, ayaw niyang makipagtalo sa isang tanga. Ngunit ikaw lamang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Nasa ibang mundo ka na may hawak na script ng pagkakabroke. Kung hindi ikaw ang bida, sino ang bida? Ngunit naghintay ka ng 3 araw. Walang dumating na inaasahang tulong. Pero ayos lang. May pasensya ka talaga. Sa sulat mo, nakasulat na 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran. Di ba't may 30 taon pa naman? Pagkaraan ng 3 buwan, baka nawala ang gintong daliri mo. Biglang nakagising ka. Baka naman may mas maagang paggising pa. Kinuha ng kontrabida ang kanyang gintong daliri ng lihim. Ngayon, uso na ang ganitong mga kontrabida, na nagnanakaw ng gintong daliri ng iba. Kaya't nagsimula kang abala sa paghahanap ng kinaroroonan ng gintong daliri. 3 taon ang lumipas. Wala kang nakuha. Kahit ang iyong pagsasanay ay natigil sa dati. Ito ay labis na nagpasakit sa iyong ama. Akala mo, nang ma-reject ka sa kasal, nagalit na ako. Nagdesisyon akong talikuran ka. Sa halip, pinili kong sanayin ang iyong kapatid na parehong ama, ngunit ibang ina. Bagaman medyo mas mababa ang kanyang kakayahan kaysa sayo. Mas matalino at mas mabilis siyang matuto. Ganito talaga ang laban sa mga tagapagmana. Kapag nagising ka sa katotohanan, huli na ang lahat. Naging isang itinakwil na piraso ka na. Nagalit ka sa iyong ama na si Sunan at umalis sa pamilya. Nais mong patunayan na kahit wala ka sa Son family, maaari ka pa ring maging isang dominador. Pagkaraan ng 30 taon, hindi pa rin masasabing ikaw ay isang dominador ngayon. Pero naging leader ka ng isang grupo ng mga mandirigma. Pinamumunuan ang sarili mong maliit na grupo sa pangangaso. Kahit anong halimaw, panatag ang buhay mo. Naalala mo si Likinyo na nakipagkalas ng kasal sayo, matagal nang umabot sa antas ng Lingwen. At naging tunay na alagad ng isang elder ng Tianlan sect. Pakiramdam mo, panahon na para magka-cheat ka. Sa huli, nasa kalagitnaan ka na ng buhay mo. Kung hindi pa darating ang cheat mo, baka tuluyan ka nang mawala. Hindi kaya. Ang cheat ko ay maraming anak at masaganang buhay. Pinag-isipan mo ito sandali. Naalala ko yung babae na lagi mong kasabay sa grupo ng mga mandirigma. Noong umalis ka sa pamilya at nasa daan. Yung batang babae na kapwa mo rin umalis sa pamilya. Ang pangalan ay Liu Shui. Kaya noong araw na yon, ikinasal ka na. Sa isang iglap, lumipas na ang 30 taon na puno ng unos. Matagal mo nang hinihintay na dumating ang sistema ng maraming anak at swerte, pero hindi pa rin ito dumating. Sa halip, nagkaroon kayo ni Liu Shui ng isang cute na anak na babae. Nagkaanak na naman ng isang lalaki. Maganda ang kanyang talento. Pareho na silang nasa antas ng pagbuo ng espiritu. Ang anak na babae at anak na lalaki ay nag-aaral sa Wufu. Sa hinaharap, hindi na kailangang mamuhay. Tulad mo sa isang grupo ng mga mercenary na puno ng panganib. Bigla mong naisip na kahapon ay narinig mo na si Kinyu ay nakapagtagumpay na sa antas ng espiritu ng dagat. Naging isa ka ng nakatatandang miyembro ng Tianlan sect. Marahil na yon ay hindi na alam ni Kinyu kung sino ka. At ikaw ay matanda na. Ang iyong kakayahan ay nasa tuktok ng gathering spirit. At wala kang kapantay sa iyong antas. Kaya't umalis ka kasama ang iyong maliit na grupo mula sa mercenary group. At nanirahan sa isang lugar na tinatawag na Chongchuan City. Dito ay nagtatagka ng isang pamilya ng Su. Noong gabi na iyon nang imbitahan ang mga pangunahing puwersa, may dumating na bisitang hindi inaasahan. Nakita ang nakababatang kapatid na may puting buhok tulad mo. Bigla kang naging kalmado. May galit ka. Ngunit ang galit na iyon ay unti-unting naubos ng panahon. Maraming sinabi ng kapatid na iyon noong gabing iyon. Mula nang umalis ka, nagkasakit ang tiyahin sa puso. Namatay siya 20 taon na ang nakalipas. 1 taon na ang nakalipas, pumanaw na rin ang ama ko. Bago siya pumanaw, palagi niyang binabanggit ang pangalan mo. Gusto niyang makita ka kahit isang beses bago siya mamatay. Pero tinanggihan mo siyang walang pakialam. Habang tinitigan mo ang paalam ni Sukswehe na umaalis, hinaplos mo ang mata mo. Nabasa at namumuo ang luha. Hindi ka na makakabalik sa ibang Su family. Ngayon dito na ang iyong tahanan. Noong gabing iyon, ikaw ay lasing na lasing. Huwag maliitin ang mga matatanda na mahirap. Ikaw ay matanda na. Maging si Liu Shui ay iyong inilibing. Inilibing sa bundok kung saan kayo unang nagkita. Sa iyong 100, wala ka pa ring sistema. Alam mo ba ngayon ay isang malaking kaarawan at isang malaking hangganan? Sa kabutihang palad, naipadala na ang iyong mga anak at ang pangunahing mga kabataan ng Su pamilya. Yung matandang lalaki sa kabilang bahay ng Su ay nakaabot na sa antas ng spirit pattern. Sa loob ng Chengchuan City, bawal ang pangalawang ingay. Nagkamali ka ng panig. Akala mo na ang City Lord ang mauuna sa pag-abot ng breakthrough. Pero sa halip, siya ang na-attack at natalo. Natural na maparusahan siya. Binuksan ang malaking pinto ng sapalaran. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang pumasok. Ito ang matandang ninuno ng pamilya Xu, Sixuba. Isang makapangyarihang tao sa realm ng espiritu. Tinuturing mong walang halaga ang kamatayan. Kahit na siya ay matanda na. Ngunit sa hanay ng mga mercenary, wala siyang kapantay. Isang binata ang lumabas mula sa likuran. Hawak ang ilang mga ulo. Nakita mo ang mukha ng ulo, nagbago ang kulay ng iyong mukha. At pagkatapos ay namatay ka. 100 taon ng bagyo at ulan. Sa huli, ang angkan ay nawasak at ikaw ay namatay. Sa malayo, tila narinig mo ang batang lalaki na pumasok at nagsalita.
Sayang, ang dalawang anak ng matandang ito at ilang matatanda ay nagpakasakit na ipagtanggol. Kahit na alam na nila ang ruta ng pag-atras ng pamilyang Su ng mas maaga, nagpadala ng maraming tao para harapin. Pero may ilang mga kabataan ng Su na nakatakas. Sumimangot si Xuba at sumagot. Kung nakatakas, magpadala ng tao para habulin. Ang mga disipulo ng Su na naipadala ay tiyak na may pambihirang talento. Kung sila ay lumago, malaking problema ito para sa aming Su. Kung hindi dahil sa nakuha kong mana ng isang makapangyarihang espiritu, maaaring kami na ang nawasak, hindi ang Su. Sa wakas, nawala na ang iyong kamalayan. Ngunit hindi ka naman tuluyang namatay. Nalaman mong namatay ka at bigla kang napunta sa isang kakaibang espasyo. Kaya naman, hindi makapaniwala ang matandang si Su na may ganitong kapalaran. Nang maisip mo ang huling sinabi ni Xuba, nagalit ka. Ngunit ngayon, wala ka ng panahon para sa mga ito. Dahil nandito ka na sa gintong daliri. Sa iyong kabataan, maraming maling nagawa. Matapos umalis sa bahay, dumaan sa maraming pagsubok. Naitatag ang angkan, naging matanda na nagpasimula ng mga supling. Iniwan ang iyong baka sa mundong ito. Kahit namatay ka na. Sa loob pa rin ng lihim na lungsod, buhay pa rin ang iyong alamat. Maaaring naging kahanga-hanga ang iyong buhay. Suriin ang sarili bilang isang bituin sa sining at kalikasan. Gantimpala 30 na pabalik na punto. Pumili ng iyong pamamahagi ng pabalik na punto para pumasok sa ikalawang buhay. Kakayahan 0 maaaring idagdag. Intuition 0 maaaring idagdag. Pamilya 0 maaaring idagdag. Isip 5. Paalala. Maaaring gamitin agad ang pabalik na punto. Maaari rin itong ipunin para sa susunod na buhay. Ngunit pagkatapos ng isang buhay, maliban sa estado ng isip, lahat ay magiging 0. Matapos basahin ang pagpapakilala ng tagapangasiwa, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas sa isang iglap. Kabilang dito, ang kakayahan ay nadagdagan ng 15. Ang pagkaunawa ay nadagdagan ng 1-0. Ang pinagmulan ng pamilya ay nadagdagan ng 5. Isang liwanag mula sa kawalang hanggan ang kumislap at pumasok ka sa susunod na buhay. Ang pinuno ng lungsod ng hilagang hangin ay si Jiangli. At ikaw ang anak ng pinuno. Ngunit nagising ang iyong alaala sa edad na 17. Isipin mo, ang pamilya Su sa iyong nakaraang buhay ay nawasak, hindi pa lumilipas ang 20 taon. Ang matandang ninuno ng pamilya Su ay buhay pa. Sa tingin mo, kung hindi mo na ipaghiganti ang iyong nakaraang buhay, magagawa mo rin ito sa kasalukuyan. Ginoong Jiang, may kailangan kang pag-usapan ng iyong ama. Lumapit ang katulong na may maliliit na hakbang. Tumango ka. Sumunod ka sa katulong upang makilala ang iyong ama sa buhay na ito. Sa maluwang na silid, inihanda na ni Jiangli ang pagkain para sa iyo. Isang kalalakihang nasa gitnang edad at isang babae ang nakaupo sa upuan at naghihintay sa iyo. Nakita mong ngumiti ang dalawa at magalang na sinabi, "Nakamusta po, itay at inay?" Hinila ka ni Wang Hanyu at sabi niya, "Tara, maupo ka na." Sa bahay, hindi naman ganito kadami ang mga patakaran. Kain muna tayo. Pagkatapos ng pagkain, sa kapag-usapan, kumain ka ng maayos. Nasa tuktok ka na ng pagbubukas ng espiritu. Isang hakbang na lang ang layo sa pagbuo ng espiritu. Maaaring makatulong sa iyo ang ganitong Juing Dan. Pagkatapos ng pagkain, inilabas ni Jiangli ang isang magarang kahon. Nasa loob nito ang isang piraso ng gamot, ang Juing Dan. Isang piraso ng Juing Dan ay makakatulong sa isang tao na makalagpas mula sa rurok ng kiling patungo sa estado ng Juing. Tanging ang mga nangungunang puwersa lamang ang may paraan ng paggawa nito. Hindi lang ito mahal. Ang pinakamahalaga, kahit may pera, hindi ito tiyak na mabibili. Bagamat si Jiangli ay isang makapangyarihang leader ng lungsod sa realm ng espiritu, hindi madaling makakuha ng isang gathering spirit pill. Mayroon kang kaunting damdamin sa iyong puso. Pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay nasa gathering spirit realm na. Sa ngayon, ikaw ay 17 taong gulang pa lamang. Matapos umalis sa pamilya sa nakaraang buhay. Umabot ako sa edad na 25 taon bago makarating sa puntong ito. Ngayon, ikaw ay maaga ng 8 taon, may magandang hinaharap na naghihintay. Matapos ang iyong tagumpay, bumalik ka sa Linyon Wufu na puno ng sigla. Ang Linyon Wufu ay isa sa 10 pinakamalaking Wufu sa kaharian ng Qianfeng. Pagbalik mo sa Wufu, nagtagumpay ka sa iyong pagsasanay. Ang iyong pagpasok sa Julingjing ay nagdulot ng malaking ingay. Sa kabila ng lahat, ang isang 12 taong gulang na nasa Julingjing ay maituturing na henyo. Kahit sa Linyon Wufu na puno ng mga henyo, kaunti lamang ang may ganitong kakayahan. Pumasok ka na rin sa loob ng Wufu. Pumili ng isang nakatatanda bilang guro. Ang pinili mong nakatatanda ay si Jiang Xiangyang. Isang makapangyarihang tao na may antas na 7 espiritu. Mas mataas pa siya ng 4 na antas kumpara sa iyong ama na si Jiangli. Sa ganitong paraan, nagkaroon ka ng isa pang malaking suporta. Sa araw na yon, sa panghihikayat ng iyong mga kaibigan, nagsagawa ka ng isang salu-salo upang ipagdiwang ang iyong pagpasok sa loob ng pinto. Para sa kanila, tila ikaw ay may napaka-espesyal na buhay. Sa ama ng lungsod, sa 17 taong gulang, nakamit niya ang espiritu at nakapasok sa loob ng pinto. At naging disipulo si Jiang Xiangyang na elder. Hindi ba't ito ang tunay na tagumpay sa buhay? Ngunit ikaw ay tumango lamang ng ulo. Paano nila mauunawaan kung gaano kahirap ang dinaanan mo? Kahit na ito ay sa nakaraang buhay. Pagkatapos mong umalis sa tinda ng alak, buong katawan mo ay nanginig. Nakakita ka ng isang kakilala, na may katangian ng isang matagal ng kaibigan. Ang kaibigan ito ay isang kaaway. O Siksu, tulungan mo ako. Tinitigan mo ng seryoso ang lalaking lasing sa tabi. Nang makita ng lalaki ang iyong seryosong anyo, bigla siyang nainom. Tulungan mo akong imbestigahan ng isang tao. Itinuturo mo ang kabataang tila pamilyar sa iyo. Si Liming ang pinakamalapit mong kaibigan. Ang pamilya Li ay may ilang impluensya sa Linyon City. Hindi nagtagal. Ang kabataang tila pamilyar sa iyo ay nakalatag na sa iyong harapan. Tama nga. Nagmumukha kang malamig at may malupit na ngiti. Noong araw, hindi nagkamali ang iyong pakiramdam na parang isang ulupong. Yung batang lalaki na parang kakilala ay tunay ng anak ng kakilala.
Yun ang anak ni Xu Changzi na nakita mo bago ka mamatay sa iyong unang buhay. Ang pangalan niya ay Xu Sheng. 3 taon ang nakatatanda sa iyo, ngayon ay nasa 9 na antas na ng espiritu. Malapit na siguro siyang makabreakthrough. Pero hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na makabreakthrough pa. Suba, hindi kita kayang patayin, matandang pagong. Hindi ba pwedeng unti-unti mong alisin ang iyong mga kamag-anak? Galit ka, di ba? Dapat sana, kung namatay, ay tanggapin ang pagkatalo. Ang problema, buhay pa ako ngayon. Noong una, nakita ko ang mga anak at mga ulo ng mga kaibigan na hawak ni Xu Changzi. Madalas ko pa ring makita iyon sa aking mga panaginip. Hindi mapapatawad si Xu Jiayang para mapawi ang galit mo sa puso. Higit pa dyan, may taglay pa ang pamilya Xu ng mga tagapagmana mula sa realm ng Spirit Sea. Napakalaking pagkakataon iyon. Sa kaharian ng Tianfeng, ang realm ng Spirit Sea ay itinuturing na mga tunay na malakas. Noong nagbitiw si Li Qingyu sa kasal noon. Ngayon, isa lang siyang nasa realm ng Spirit Sea. Napakagaling ng talent niya sa kaharian ng Tianfeng. Kaya hindi nakapagtataka na tinanggihan kanila noon sa kasal. Talagang may karapatan kang makipaghiwalay ng may lakas. Ngunit hindi mo pa rin nakakalimutan ang sama ng loob. Hindi na kayo magkapareho ngayon. Matanda na si Li Qingyu. Samantalang ikaw ay 17 pa lang. Iniisip mo kung paano patayin ang isang estudyante ng Linyon Academy nang hindi nalalaman ng iba. Ang pagpatayan ng mga estudyante ng akademya ay laging isang mabigat na krimen. Maaaring ipasara o itakwil sa paaralan. Siyempre, hindi mo naman pwedeng aminin ng hayagan na pumatay ka. Pero si Xu ay minsang nasangkot sa isang misyon. Na-encounter niya ang isang matinding kriminal na may alitan sa pamilya Xu. At si Xu ay napatay. Medyo normal lang ang ganitong kwento, di ba? Pagkaraan ng 3 buwan, pinatay si Xu Sheng ng 3 lalaking nakasuot ng itim ng sabay-sabay. Gaya ng iyong inaasahan. Maikling binigyan ng paliwanag ang paaralan. Inisip nilang si Xu Sheng ang nakipag-away sa mga kalaban. Sa mundo ng martial arts, isang ordinaryong estudyante lang ang namatay, wala nang iba. Tanging si Xu Changzi, ang pinuno ng pamilya Xu, ang galit na galit. Pero wala silang makuhang ebidensya. Ang bagay na ito ay nauwi sa wala. Ngunit alam mo, ito ay simula pa lamang. Ang pagpatay sa buong angkan, isang buhay lang ay hindi sapat. Kaaway sa liwanag, ikaw sa dilim. Hindi ka rin nagmamadali sa paghihiganti. Magpatuloy sa iyong pagsasanay sa Linyon Academy. 1 taon ang lumipas. Nang ikaw ay mag-18, tinawag ka ni Jiang Li pabalik sa bahay. Pag-uwi mo sa bahay, nakita mo ang iyong ama na may kasamang isang matandang lalaki. Si Wang Lao ay nakatingin sa isang taong maganda at may magandang asal. At ikaw ay natuwa at mumingiti. May apo akong napakaganda na parang anghel. Matagal nang nag-aaral sa Linjian Sect. Katatapos lang niyang bumalik sa Beifeng City ngayong araw. Inaasahan ng matanda na madala mo ako. Hayaan mong mag-enjoy ang apo sa Beifeng City ng ilang araw. Tumingin ka sa iyong ama. Tumango si Jiang Li sa'yo. Kaya't naintindihan mo na. Ang dalagang iyon ay tiyak na kagandahan at may angking talento. Nalabis na ikinatuwa ni Jiang Fiu. Kaya tinawag ka niya pabalik sa bahay. Kasama ang apo ni Wang Lao na si Wang Zilu. Pagkakita nyo, pareho kayong nagmamasid sa isa't isa. Pareho kayong nasisiyahan. Walang eksena ng pag-atras sa kasal sa pagkakataong ito. Dinala mo si Wang Bailu sa loob ng Beifeng City para maglibang. 3 araw kayong magkasama. Pagkatapos ng 3 araw, naghiwalay sila. Nagkasundo silang magkikita muli sa dekadang paligsahan ng mga kabataan sa Tianfeng Kingdom. Bumalik ka na naman sa Linyon Academy. Ang kaibigan mong si Liming ay nakatingin sa iyo na puno ng kuryosidad. Palagi niyang naiisip na parang nagbago ka nang bumalik ka. Siyempre, hindi mo siya sasabihan. Bata, talaga namang nagbago na tayo. Mayaman na tayo, samantalang ikaw ay single pa rin. Sa mga susunod na araw, mas magiging masigasig ka sa pag-aaral sa Linyon Academy. Mahigit 2 taon na mula nang magising ang alaala ng pagbabalik sa buhay. Mula sa ika-9 na antas ng pagbubukas ng espiritu, umakyat ka sa ika-6 na antas ng pagsasama ng espiritu. Sa taong ito, ikaw ay 19. Napakabilis ng iyong bilis ng pagsasanay. Kahit ang akademya ay nagulat. Nagtipon-tipon ang mga nakatatandang miyembro ng akademya. Pinasok kanila bilang isang binhi ng espiritu para sa pagsasanay. Malaki ang pag-asa ng akademya sa iyo. Umaasa akong makakakuha ka ng magandang ranggo. Sa 10 taong paligsahan ng kabataan. Sa kaharian ng Tianfeng. Kasama mo ang mga nakatatandang guro ng akademya at iba pang mga henyo na sinanay ng akademya. Nagsimula ka ng maglakbay patungo sa kabisera ng Tianfeng. Kasama mo rin ang iyong kaibigang si Liming. May tiwala ka ba sa paligsahan na ito? Bigla akong nakaramdam ng sobrang pressure. Sa Linyon Martial House pa lang, ang dami ng mga henyo. Hindi maiwasang malito si Liming. Sa loob ng 2 taon, matagumpay na nakalagpas si Liming sa Gathering Spirit Realm. Ngayon ay nasa unang antas pa rin siya ng Gathering Spirit. Pero ang matalik mong kaibigan ay nasa ika-6 na antas na. Akala niya, henyo ka na. Ngunit ang Martial House ay pumunta upang dumalo. Ang mga kabataang disipulo sa mas bagong henerasyon. Walang sinuman ang mas mababa sa iyo. Kahit ang pinakamahina ay nasa ika-5 antas ng pagsasama-sama ng espiritu. Sa mundong ito, maraming talino tulad ng mga bituin sa langit. Tuminala ka at tingnan ang kalangitan. Isang panahon, iisa lang ang buwan. Lahat ng iba pang mga bituin ay nakatakdang mapalitan ng liwanag ng buwan. Nakangiti si Liming habang tinitingnan ang kanyang kaibigan na medyo kakaiba. Gusto mo bang maging buwan? Tumango siya at sumagot. Isa lamang akong pinakamaliit na bituin. Ngunit masaya na akong mabalitaan ang daan sa umaga at mamatay sa gabi. Kung sakaling makikita ko ang buwan, makita ang tunay na anak ng langit sa larangan ng martial arts. Kahit na mapalabo ang kanyang liwanag, masaya na ako. Napatigil si Liming. Ito ba yung mga kaibigan niya na kasama niya araw-araw? Biglang naging sobrang formal at classy.
Hindi makapaniwala si Liming, sobrang hindi siya sanay. Seryoso ka ba? Sinasabi ko lang na huwag matakot sa kabiguan. Maraming mas magaling sa atin sa mundong ito. Ngumiti si Liming at naunawaan niya. Walang takot sa pagkatalo ang mga tunay na kaibigan, ano bang kinatatakutan niya? Hindi niya alam na may isa pang bagay siyang hindi nasabi. Balang araw, magiging ako rin ang pinakapositibong buwan. O kaya'y natatangi. Kung hindi sa isang buhay, sa dalawang buhay. Tatlong buhay. Laging may isang buhay na magiging dahilan upang ang lahat ay tumingin sa akin. Matapos ang mga paglalakbay, sa wakas ay nakarating ang lahat sa kaharian ng Tianfeng. Ang mga nakatatanda ng Wufu ay matagal nang inihanda ang tirahan para sa lahat. Agad kang pumunta upang makilala ang iyong kasintahan. Nang dalhin mo ang iyong kasintahan upang ipakilala sa mga tao ng Wufu. Naging itim na itim ang mukha ni Liming. Nangako tayong sabay-sabay na magiging single. Ngunit ikaw mayroon ng kasintahan. Napilitan kang ngumiti ng ilang beses. Naniniwala akong maiintindihan ka ni Liming. Pinapahalagahan si Wang Bairu sa Wufu Lingyon. Ngunit hindi ka pinapansin sa Ling Jianpai. Kilalang maganda si Wang Bairu sa Ling Jianpai. Bagamat hindi kasing ganda ng senior sister sa Ling Jianpai. Isa siya sa 10 magagandang babae sa kaharian ng Feng. Pero may kakaibang aura siya. Maraming taga-suporta si Wang Bairu sa Ling Jianpai. Parang pumasok ka sa bunganga ng Hornet Nest, maraming tao ang nagkumpulan sa'yo. Ikaw ba ang fiance ni Wang Shaimi? Magpapahayag ako ng hamon sa'yo. Kung matatalo ka, dapat kang lumayo kay Wang Shaimi. Isang nakatatandang senior mula sa Ling Jiansek. Ang galit na naghamon sa'yo. Hindi mo tinanggap. Saan ba nanggagaling ang sobrang yabang na lalaki na to? Hindi ka pa rin ba lalaki? Wala ka bang lakas ng loob na makipagsagupaan ng tuwid sa kapwa lalaki? Kung matalo ako, mawawala na ako sa paningin ni Wang Shaimi. Kung matalo ka, kailangan mong ihiwalay si Wang Shaimi. Ang mga nakatatandang kapatid ng Ling Jianpai ay walang humpay na sumusunod at nagiging mapanindak. Parang kaya nilang pigilin ka sa ganitong paraan. Gusto nilang gawing mataas ang kanyang imahe sa isip ni Wang Zilu. Sa tingin ko, napaka-inosente ni Yanji. Wang, itinaya mo ako bilang taya. Kung gusto mo ng laban, handa akong sumagot. Ngunit hindi ko itataya ang aking kasintahan. Hindi siya isang bagay. Siya ang aking magiging asawa. Ang sinabi mo ay nagbigay ng magandang impresyon sa Ling Jianpai. Ang magagandang mata ni Wang Zilu ay kumikislap din. Nawala ang dangal ng Ling Jianpai. Nagalit si kuya at biglang napikon, sinugod ka. Pero naitabla mo siya sa isang galaw, ikinagulat ng lahat. Mula simula hanggang katapusan, hindi mo alam ang pangalan niya. At ayaw mo na ring malaman. Hindi talaga kayo magkapantay ng antas. Personal na humingi ng paumanhin ang matandang tagapayo ng Ling Jiansek sa'yo. At tiniyak na hindi na kayo haharasin pa ng iba sa Ling Jiansek. Lahat sa Ling Jiansek ay humahanga sa'yo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pananaw. Naniniwala sila na siguradong ikaw ang itinuturing na itim na kabayo sa martial arts competition. Magkakaroon ka ng mahusay na resulta sa martial arts tournament. Sa oras na yon, hindi natin alam kung ilan sa mga prinsipe at prinsesa ang magpapadala ng kanilang mga anak na babae. Napansin din ni Wang Zilu ang problemang ito, na sobra siyang kahanga-hanga bilang kanyang kasintahan. Kung sumikat siya, baka bigyan siya nito ng isang liham ng paglayo. Kaya sa bisperas ng pagsisimula ng torneo ng martial arts, si Wang Bailu ay palaging kasama mo. Hanggang sa magsimula ang torneo ng martial arts, si Wang Bailu lamang ang nagbigay sa iyo ng oras ng kalayaan. Sa tingin mo ba ang itim na kabayo na ito ay malapit ng bumagsak? Naging payat na kabayo na ito. Ngunit mabuti na lang. Napagod man ng kaunti. Sa iyong nakaraang buhay, nakipaglaban ka sa buong buhay mo, palaging nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ang karanasan sa labanan ay hindi basta-basta. Hindi ito kayang tapatan ng mga baguhan. Sa iyong paglalakbay, naging isang madiskarteng kalahok ka sa malaking laban sa martial arts. Nakuha mo ang atensyon ng maraming puwersa. Zhang Yuan, mukhang nakakuha kayo ng magandang talento sa Lingyun Martial House. Maraming mga nakatatandang miyembro ng iba't ibang puwersa ang nagtipon. Sama-sama tayong humanga sa pangalan ng Lingyun Martial House. 19 years old, Spirit Gathering 6th Layer. Hindi lang iyon. Nakapagtagumpay pa siya laban sa isang sikat na kalahok sa top 10. Chen Lansek, Namong Meng, 21 years old. Pinako ng Spirit Gathering 9th Layer. Pinakamakapangyarihang estudyante ni Elder Li Qingyu ng Chen Lansek. Ikaw ay nasa Spirit Gathering 6th Layer lamang. Pero sa pamamagitan ng di matitinag na espiritu ng martial arts na hindi natatakot sa kamatayan, matapang na pinilit ni Nangong Meng na magpatalo. Sa laban na ito, ikaw ay kikilalanin sa buong mundo. Tinawag kang isang baliw sa martial arts ng mga tao sa labas. Ngayon, bilang isang itim na kabayo ng kaharian ng Tianfeng, nakahiga ka sa kama. Pakiramdam mo parang magigiba na ang katawan mo. Bawat pulgada ng balat ay parang hinihiwa ng isang kutsilyo. Mga pamilyar na mukha mula sa Lingyun Martial House. Lahat ay nakatingin sa iyo ng may kaba. Mahigpit na hawak ni Wang Bailu ang iyong kamay. Patuloy na tumutulo ang maliliit na perlas mula sa kanyang mga mata. Basa ang kama. Totoong ang gawa sa tubig ang mga babae. Hindi mo sinserong pinapakalma ang lahat. Wala nang masama. Gising na ako. Lahat ay nakatingin sa iyong napakaputlang mukha na may labis na pagdududa. Kaya't napilitan kang lumihis ng usapan. Sino ang nanalo sa laban ko at ni Nangong Meng ng Chen Lanzong? Nang banggitin ito, biglang naging masigla ang lahat. Siyempre, ikaw ang nanalo, Jiang Shidi. Isang magandang nakatatandang estudyante ang tumingin sa iyo na may ningning sa mga mata. Naramdaman mong medyo madulas at malambot ang iyong kamay. Malamig ngunit hindi nawawala ang init. Ito ay si Wang Bailu na inilapit ang kanyang mukha sa iyong kamay. Ito ay isang pahayag ng soberanya na nagdulot sa iyo ng halong tawa at luha. Kahit ang sakit mula sa mga sugat sa iyong katawan ay nabawasan. Ngayon, ang buong Wangdu ay nagkukwento tungkol sa alamat ni Jiang Shidi. Si Nangong Meng ay isa sa mga nangungunang kalahok sa 3 nangunguna. Ngunit natalo siya kay Jiang Shidi at hindi nakapasok sa nangungunang 10. Isang nakatatandang kapatid ang sumingit.
May puno ng paghanga ang tono sa'yo. Ang espiritu ng martial arts ni Jiang ay karapat-dapat sa paghanga. Ito ang tunay na anyo ng martial arts. Tumutok sa layunin at hindi natatakot sa kamatayan. Nakakapukaw ng damdamin. Isa pang nakatatandang kapatid ang humahanga na talagang naakit mo. Sa katunayan, sumasakit ang puso mo at parang humihiyaw. Kapal ng mukha ng espiritu ng martial arts. Ang dahilan kung bakit ka nagsusumikap ng ganito ay dahil si Namong Meng ay disipulo na ipinagmamalaki ni Li Qingyu. Sa nakaraang buhay, ang hitsura ni Li Qingyu nang siya ay umatras sa kasal ay talagang nakatatak sa iyong isipan. Li Qingyu, hindi mo siya kayang talunin. Hindi mo ba kayang talunin ang kanyang disipulo? Talagang napakaastig mo. Si Namong Meng ay isa sa 10 magagandang babae sa kabataan, ang Dream Fairy. Pero napatunayan mong matatalo siya nang umiiyak at tumanggap ng pagkatalo. Si Li Ming ay puno ng paghanga, sinasabi ng buong paghanga, ang galing. Habang nakatingin sa kaibigang nakikilala at nagtatagumpay, buong katawan niya ay nai-excite. Huwag kalimutan ang pagkakaibigan at yaman. Ang tunay na kaibigan ay kasama sa tagumpay at kabiguan. Ikaw ay nalulubog sa malalim na alaala. Sa isipan mo ay may tanong na nakapako. Ganito ba talaga? Kung isang prodigy ang mapaiyak dahil dito. Sobrang naman yata itong panaginip. Bakit hindi mo alam na si Namong Meng ay naiyak dahil dito? Dahan-dahan mong sabihin. Kailan nangyari ito? Si Namong Meng ay isa ring prodigy sa martial arts. Hindi naman siguro siya mapaiyak. Si Li Ming ay nanumpa ng buong sigla. Ngayon, pinag-usapan na ito sa bawat kanto. Maraming mga batang may kapangyarihan ang nagplano na magkaisa upang guluhin ka. Mayroon kang 10,000 uri ng natatanging halaman na dumaan. Ang gantimpala mula sa kaharian ng Qianfeng ay medyo masagana. Isang pagkakataon sa lingpond ay 3 araw. Isang berdeng espiritual na simbolo. May isa pang mababang antas na armas na Xuanji. Pagkatapos ng 3 araw, mas unlad pa ang iyong kakayahan. Lalampasan mo ang ika-7 antas ng pagsasama ng espiritu at aabot sa ika-8 antas. Pag alis mo sa espiritu ng lawa, nakita mo ang isang pamilyar na anyo. Isang magandang babae na pinapangarap ng maraming tao. Sana ay wala lang ang mga tingin na tila gustong pumatay. Naisip mo na hindi maganda ang sitwasyon. Ang dumating ay walang iba kundi siya. Ako si Namong Meng na tinalo mo. Gusto kong hamunin ka. Hindi matanggap ni Namong Meng. Kahit saan sa kalye, kumakalat ang balita na siya ay umiiyak at umamin na tinalo siya ng baliw mula sa Lingyun Martial House. Umamin siya, si Namong Meng ay umamin. Sa katunayan, hindi siya nakikipagtalo sa baliw. Ngunit hindi umiiyak si Namong Meng. Kailangan patunayan ni Namong Meng ito. Gusto niyang talunin ka upang mabawi ang kahihiyan. Iwasan mo ang daan. Ngayon ay nakalagpas na ang iyong kakayahan sa ika-8 antas ng pagtipon ng espiritu. Hindi mahirap talunin si Namong Meng. Ngunit ayaw mong kumilos. Nagalit si Namong Meng. Nagpasya siyang dumaan sa puwersa. Diretso mong kinuha ang espada at tinutok sa iyo. Tumingin sa paligid na malamig at tahimik. Pero sa totoo lang, isang mainit na tigre ang kanyang ugali. Nagsalita ka ng mahina. At buong-buo nitong narinig ni Namong Meng. Agad mong itinaas ang iyong espada. Ang dulo ay nagliliwanag ng malamig na ningning. Ang ningning ay nakatutok sa ulo ni Namong Meng. Inalis mo ang espada at kumaway-kaway. Maliit na bata. Mas mabuti pang maghintay ka na makapasok sa Lingwen Realm bago mo subukang hamunin ang kuya. Nagtaka si Namong Meng ng matagal. Puno ng mga maliliit na perlas ang kanyang mga mata, tumutulo. Noong araw na yon, muling yumanig ang kabisera. May mga bulong-bulungan na si Meng Xianzi ay iniwan ni Jian Chen, labis na nagdadalamhati. Umiiyak siya ng buong araw. Dahil dito, ang mga kabataan ng Qianfeng Kingdom ay sabik na sabik. Nagsusumamong na parusahan ang mga nangbuli kay Meng Xian. 3 taon na ang lumipas mula nang mag-alis ang oras. Sa taong ito, ikaw ay 22 taong gulang. Kahit na maraming tagahanga si Namong Meng, na nagkaka-interes sa'yo at nagpapasakit ng ulo. Pero mga maliit na problema lang yan. Kahit gaano pa, isa ka pa ring sibling ng Lingyun Martial House. Pero 3 taon na ang lumipas, nakatigil pa rin ang iyong cultivation sa Ninifold Gathering Key. May espiritu ng pattern na ibinibigay ng palasyo sa paligsahan ng martial arts. Kailangan pa ng 1 o 2 taon para makapasok sa realm ng spirit pattern. Maliban sa nangungunang 10 sa panahon bukod sa lahat ay nakapasok na sa realm ng spirit pattern. Sa huli, hindi pa rin talaga kasing talino ng mga yon ang talento mo. Kahit si Namong Meng na madaling natalo mo noon. Sabi nila, ilang buwan lang ang nakalipas, nakapasok na rin siya sa realm ng spirit pattern. At mayroon pa rin siyang asul na spirit pattern. Bilang isang tao sa loob ng kaharian ng Qianfeng, kakaunti lang ang may asul na espiritual na marka. Bigla mong naalala si Namong Meng. Hindi dahil namimiss mo siya, kundi dahil naalala mo ang sinabi mo 3 taon na ang nakalipas. Noong panahon na nagsasalita ka lang ng pabibo, pakiramdam mo ay bagay na bagay. Sigurado akong hindi tatanggapin ni Namong Meng ang sinabi mong iyon ng seryoso. Naisip mo ng mabuti. Hindi mo lang naisip ng walang dahilan ito. Kundi dahil sa pagtatapos ng relasyon ni Ming Tian at Wang Zilu, na umabot na sa dulo. Bukas ang araw ng kanilang kasal. Ayaw mong magkaroon ng abala. Iniliko mo ang iyong ulo at nagpasya na bumalik sa loob ng bahay. Isang matingkad na lilang kulay ang tumama sa iyong paningin. Tahimik ka. Nakatingin sa iyong mga daliri sa paa habang pinabilis ang iyong hakbang. Biglang nakaramdam ng malamig sa lig ko. Isang asul na espada ang nakapatong sa lig ko. Tumingin ako ng nakapako. Isang perpektong mukha ang malamig na nakatingin sa akin. Isang kamay ang may dalang espada na nakapatong sa lig ko. Nakangiti ako ng pilit. Gandang Nangong, matagal na kitang hindi nakikita. Namong Meng hindi nagsasalita. Tahimik na nakatingin sa iyo, na nagdudulot sa iyo ng pangamba sa puso. Kumuha ka ng isang pulang imbitasyon at iniabot ito. Yan Ye, Nangong, bukas ay araw ng kasal ni Jiang. Inaanyayahan ni Jiang si Yan Ye. Nangong na dumalo, naway pahalagahan mo ito. Tinanggap ni Namong Meng ang imbitasyon. At isang liwanag ang naging abo sa kanyang kamay. Naalala mo pa ba kung ano ang sinabi mo noon? Ang tono ni Namong Meng ay malamig. Alam mo naman.
Ngunit sa oras na ito, tiyak na hindi mo maamin. Ikaw ay walang sala. Ginoong Nangong, ano bang sinabi ni Jiang noon na hindi mo malimutan? Gusto kitang hamunin. Kung hindi ka tatanggap ng hamon, puputulin kita. Masyadong malamig ang sinabi ni Nangong Meng. Wala kang pagdududa na may daya. Naniniwala ka na talagang magagawa ni Nangong Meng ang ganitong bagay. Dahil sa buhay ng kapatid, kailangan mong bigyang pansin ito. Alam ng lahat na ikaw ay isang taong may malalim na damdamin. Lalo na pagdating sa pagkakaibigan. Kumilos ka na. Nakatanggap ka ng suntok. May pasa ka sa mukha. Huwag mong isipin na ang maliit na kamay na ito ay malambot kapag sumuntok. Talagang walang kalambutan. Nahulog ka at nahirapan na bumangon. Si Nangong Meng ay matagal nang nawala. Naiwan sa lugar na ito ang isang jade na bote. Sa ilalim ng botelya ng jade, nakasulat ang dalawang baluktot na salita gamit ang bakas ng espada. Lahat ay malinaw na. Ikaw ang pumunta at binuksan ang botelya ng jade. Sa loob ay may isang piraso ng pangatlong klase na gamot panggaling sa sugat. Isang sakit sa balat at kalamnan ang kapalit ng isang pangatlong klase na gamot. Mukhang sulit naman. Nagsalita ka ng isang bulong, mas nakakaaliw ang pakiramdam. Hindi mo inaasahan na si Nangong Meng ay isang mapagbigay na taong may maliit na pakialam. Maingat na baliw. Umuwi ka at tamang-tama ay nakatagpo mo si Tatay Jiang Li. May tanong siyang puno ng pag-curiosity. Bakit ang dami mong sugat? Tuminala ka at tahimik na sumagot. Nadapa lang ako. Hindi naniwala si Jiang Li. Paano ka nadapa at may mga bakas ng kamao? Wala kang magawa kundi magsalita. Sa daan, nakatagpo ka ng isang nakatatandang tao na kailangan ng kasamang mag-ensayo ng bagong pamamaraan. Binigyan ka ng isang 3 antas na elixir. Si Jiang Li ay puno ng pagdududa. Nang ilabas mo ang elixir, kahit na puno pa rin ang tanong, ay nagpasya ka pa rin maniwala. Kahit na matalo at magkaimpatso ka, makakakuha ka ng isang 3 antas na elixir. Hindi ko pa kailanman nakatagpo ng ganitong klase ng nakatatandang. Myong Li ay nag-isip-isip. Sa tingin ko, sulit ang suntok na binigay sa'yo. Sana mas madalas pa kitang makasama. Nakikita kong nawala na ang lahat ng sugat mo. Sa araw ng kasal, puno ng mga bisita. Maraming tao ang pumunta sa Bayfen City. Kasama ka sa mga nakilala mong senior at junior sa Linyun Martial House. At ang sarili niyang guro na si Jiang Xiangyang. Pati na rin ang bisedeka ng Wufu ay narito. Mayroon ding mga kabataan mula sa Tianjin Mountain at guro ni Wang Bailu. At narito rin ang mga kaibigan ni Liming. At ang mga henyo na dati nang nasa top 10 ng Wendaohui. Nabigla si Jiang Li sa tanawing ito. Kabilang dito ang mga taong may mataas na katayuan na siya ay dapat tingalain. Lahat ng mga taong ito ay magalang sa kanilang anak na lalaki. Ngunit ang matandang lalaki sa Wang family ay nakangiti ng hindi mapaliwanag. Sa tingin niya, ito ang pinakamatalinong desisyon na nagawa niya sa buong buhay niya. Hindi lang ang iyong potensyal ay hanggang dito. Ang Wang family ay asenso rin. Ang liwanag ng buwan ay malabo, perpektong panahon para sa kasal at pag-aalay ng bulaklak. Pagdating mo sa pintuan ni Wang Zilu, itaas mo ang iyong ulo. Sa mataas na gusali sa malayo, kasabay ng buwan. Tila may isang lilang anino na nakatayo. Nang pinikit mo ang iyong mata, nawala ang lilang anino. Siguro ilusyon lang ito. Sa tingin mo, dahil sa sobrang pag-inom, nagkaroon ka ng ilusyon. Asawa. Isang magaan na tawag ang umabot mula sa loob ng bahay. Hindi ka na nag-atubili. Binuksan mo ang pinto at pumasok ka. Muli na namang taon ang lumipas. Nagawa mong makapasok sa realm ng espiritu. Sa iyong nakaraang buhay, hindi ka kailanman nakalampas sa realm ng espiritu. Sa buhay na ito, sa edad na 23, nakalampas ka na. Pamilya Xu. Masyado kang malamig ang mukha. Patuloy mo pa rin dinadala ang galit sa pagkawasak ng pamilya Xu. Kung may isa mang nakatakas mula sa pamilya Xu, hindi ka magiging masaya. Pero kailangan pa rin nating maghintay. Sa unang antas ng Spirit Pattern Realm, kung magmatigas tayo at sumugod. Kung mapipigilan tayo ng matandang lalaki mula sa pamilya Xu. Malamang na makalayo ang maraming tao mula sa pamilya Xu. Ang gusto mo ay mapabagsak ang buong pamilya Xu hanggang sa huli. Pagkatapos mong makalusot sa Spirit Pattern Realm, bumalik ka sa Linyun Martial House at nagdulot ng gulo. At nakakuha ka rin ng maraming resources para sa cultivation. Ito ang iyong layunin. Dahil dyan, ipinagpatuloy mo ang iyong pagtitigil. Pagkaraan ng 2 taon, ang matandang si Master Xu ay nagdiwang ng ika-140 niyang kaarawan. Bumalik ang lahat ng angkan ni Xu upang magdiwang para sa matanda. Sa isang iglap, ang buong angkan ni Xu ay nagdekorasyon. Ngunit walang nakapansin na ikaw ay nakatago sa sulok. Nakangisi habang nakatingin sa direksyon ng angkan ni Xu. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito na bihira mangyari. Upang hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Mabilis mong makikita ang bahagyang pagyanig na nagmumula sa likod mo. Isang grupo ng mga mandirigmang nakahanda na ang lahat ay sumunod sa iyo papasok sa bahay ni Shu. Ang nangunguna ay isang matandang may puting buhok. Malaki ang bahay ni Shu. Ipinakita mo ang lakas ng iyong espiritu sa antas ng spirit pattern at pumasok ka ng buong tapang. Napaisip din nila ito at agad na nagtipon ng maraming mandirigma. Sino po kayo? Bakit kayo nakipag-away sa pamilya Xu? Ang nagsalita ay isang middle-aged na lalaki mula sa pamilya Xu. Ang pangalan niya ay Xu Changyuan. Siya ang bunsong anak ni Xuba. Naglakad ng mainat at nawala sa paningin. Hintayin nilang mag-react ang maraming mandirigma ng pamilya Xu. Nasa harap ka na ng matagal ng si Xu Changyuan. Diretso mong pinugutan ng espada ang kanyang ulo. Ang mga tao sa paligid ng pamilya Xu ay labis na nagdadalamhati. Tinawag ang mga mandirigma na naglilingkod sa pamilya Xu upang makipaglaban sa iyo. Pinugutan mo ng ilang hindi natatakot sa kamatayan. Natakot ang lahat at umatras. Hindi ka na nagpatuloy sa pag-atake. Ang pag-atake sa mga taong ito ay ganap na pag-aaksaya ng iyong enerhiya. Ibigay mo na lang sa pamilya Xu. Tama. Nahanap mo ang pamilya Xu mula sa nakaraang buhay. Nahanap mo ang pinuno ng pamilya Xu. At siya rin ang kapatid mo sa nakaraang buhay, si Sukswehe. Matapos kang mamatay sa nakaraang buhay. Sikretong hinanap ni Sukswehe ang iyong mga
Inapo at itinago sila. Kaya hindi mahanap ng pamilya Xu ang kanilang anak sa loob ng maraming taon. Ikaw ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Siya lang ang tanging kamag-anak niya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang at lola. Kaya paano hindi siya maghihiganti kung ikaw ang pumatay sa pamilya Xu? At nang malaman mong ang iyong mga anak ay inampo ni Sukswehe noong isang araw, naging halo-halong ang nararamdaman mo sa puso. Ngunit ikinalulugod mo pa rin. Mas angkop si Sukswehe bilang isang pinuno ng pamilya kaysa sayo. Kaya't itinago mo ang iyong pagkakakilanlan at nakipagtulungan kay Sukswehe. Ang layunin mo ay bigyan ang pamilyang Xu ng isang pagkakataon. Ang natitirang mga ari-arian ng pamilyang Xu ay maaring ibigay kay Sukswehe. Maaari na rin itong ituring na kabayaran sa nakaraang pamilya. Kaya't habang papalapit ka sa loob ng pamilyang Xu, pumasok si Sukswehe kasama ang maraming tao mula sa pamilyang Xu. Walang paligoy-ligoy, agad silang nag-umpisa ng pagpatay. Bago matapos ang bagong galit at lumang puot, tanging ang paglipol sa angkan at kamatayan ang makapagbabayad sa utang. Pinatay mo ang lahat sa loob ng tahanan ng pamilya Xu. Sa daan, pinatay mo ang ilang mga tuwirang inapo ng pamilya Xu. Basta't sa tingin mo ay may tatlong bahagi ng pagkakahawig, patayin mo na. Pagkatapos ay dalhin ang ulo. Kung hindi mo maitagilid ang ulo, iwanan mo na lang sa iyong baywang. Parang isang asura na galing sa impyerno. Hindi nagtagal, nakita mo ang isang pamilyar na tao. Si Xujia, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya, si Xu Changzi. At iba sa huling tingin niya sa kabataan sa alaala. Si Xu Changzi ay nasa katandaan na rin. Naging pinuno na siya ng pamilya. Si Xu Changzi ay nanghihina at naglalakad ng paurong. Nakikita niya ang bawat pamilyar na ulo. Biglang kumalampag ang ulo, pakiramdam niya ay umiikot ang mundo. Pinapanood mo lang ang eksenang ito ng walang emosyon. Mukhang hindi ako nagkamali sa pagpatay ng tao. Sumigaw si Xu Changzi. Papatayin kita. Tumakbo si Xu Changzi. Ngunit nahawakan mo siya sa leg. Isang sipa ang nagwasak sa kakayahan ni Xu Changzi. Hindi mo siya agad pinatay, kundi dinala mo siya sa matandang Xuba ng pamilya Xu. Ano ba talaga ang galit mo sa akin at sa pamilya kong Xu? Si Xuba ay malungkot na sumigaw ng malakas. Saan nakatago ang pamana ng langit dagat? Kung sabihin mo, baka mapatawad pa kita. Yung taong nasa kamay ko, isang buhay lang. Para mapanatili ang alay ng pamilya Xu. Malungkot ang tono mo. Gusto ni Xuba na makipaglaban sa iyo hanggang sa huli. Naramdaman mo ang iniisip ng matandang ito. Biglang umingay ang lupa, sumabog ang kapangyarihan ng tatlong antas ng espiritual na anyo. Nawala ng pag-asa si Xuba. Sa kanyang edad, bumababa na ang kanyang lakas at sigla. Kahit na ipagsapalaran niya ang lahat, hindi siya tiyak na makakasakit ng malubha. Si Xuba ay umiyak na may luha, may desisyon na siya. Maaari bang maglagay ka ng sumpa? Kung ibibigay ko ang pamana ng espiritual na dagat, ang sinabi ng inyong kabutihan ay dapat isaalang-alang. Tumango ka at sinabi, nandito ako para sa pamana ng linghay. Walang masama sa pagkuha ng pamana at iwanan ang kaunting apoy para sa pamilya ni Xu. Kung labag ito sa martial arts, dapat dito na tumigil. Nakuha ni Xuba ang nais niyang resulta. Bumalik sa bahay at kumuha ng isang balat ng hayop. Nakasulat sa balat ng hayop ang mga kakaibang simbolo. At ang mga tagumpay ni Xujia sa pagdedecode nitong mga nakaraang taon. Tingnan mo si Xuba na sobrang nagsusumikap. Naalala ko yung panahon ng matinding pag-isip at laban. Minsan na naisip ko pa na sana mapalaya na siya. Siyempre, hindi yon mangyayari. Ikaw muna ang tumanggap ng espiritual na pamana. At nang si Xuba ay gustong kunin si Xu Changzi, pinutol ang ulo ni Xu Changzi gamit ang espada. Si Xuba ay hindi makapagsalita, parang pinagsasaksak ang puso. Narinig niya ang pamilyar ngunit malamig na boses sa kanyang tainga. Xujia, naaalala mo ba? Noong pinatay mo ang Xujia, naisip mo ba ang mga bata at matatanda? Ngayon, may mga tao na lang na humihingi ng utang. Si Xuba ay napamulagat. Wala kang magandang kapalaran. Nilabag mo ang iyong sumpa sa martial arts. Ikaw ay tiyak na kakainin ng libu-libong demonyo. Ang pamilya Xu ay manonood sa iyo sa daan patungong dilim. Si Xuba ay sumigaw ng masakit nang ikaw ay pumatay sa kanya. Ipinatong ang lahat ng ulo ng maayos. Matapos makuha ang malaking paghihiganti, ikaw ay tahimik ng matagal. Sa huli, ikaw ay tahimik na nagsabi, hindi ako bababa sa dilim. Kahit na naghihintay ka sa akin sa daan patungong dilim. Kahit matuyo ang tubig sa ilalim ng lupa, hindi pa rin ako darating. Umalis ka na. Tapos na ang alitan at paghihiwalay. Magkaroon ka ng magandang buhay sa susunod na pagkakataon. At tingnan mo rin ang mas mataas pang lugar sa martial arts. Sa lungsod ng hilagang hangin. Habang nakangiti ka sa babaeng palaging nakikipag-usap sa iyong anak. Ang pangalan ng anak ay Jiang Minyu. Balak mo bang magkaanak kay Wang Bairu at pangalanan ang anak na si Jiang Hao? Mula nang masira ang pamilya Xu, ubos na ang mga yaman na ininvest ng Linyungu Mansion. Kung walang yaman, humihina ang pag-angat ng iyong cultivation. Lumipas ang 4 na taon at ang iyong cultivation ay nasa bahagyang pag-akyat lang sa 4th spirit pattern. At ang nakakatuwa pa, nakuha mo na ang isang kapat ng mga pamana mula sa pamilya Xu. Pero hindi iyon galing sa isang malakas na tagapagmana mula sa realm of spirit sea, kundi isang pamana ng isang hari ng karunungan. Sayang, nasa itaas lamang ito. Kung bibigyan lamang ng ilang taon ang pamilya Xu, hindi mo na maaasahan ang paghihiganti sa buhay na ito. Sa tulong ng pamana ng hari ng espiritu, kahit na isang katlo lamang ng pamilya Xu, tiyak na makakamit nila ang tagumpay. Napakamainat ng pamilya Xu. Ang galing ni Xuba. Ang galing ni Xu Changzi. Sa wakas, naintindihan mo kung bakit si Xu Changzi ay ipinagmamalaki ang kanyang anak na si Xu na namatay. Hindi nag-imbestiga ng malawakan ang Xu family at hindi ito ipinagkalat kundi pinigilan pa. Ang napakalaking lihim na ito kung hindi dahil sa iyo na muling isinilang. Talagang makakapag-angat sa Xu family. Ngayon, ang lihim na ito ay sayo na. Ikaw lang ang may lakas ng loob na magtago gamit ang dahilan ng pag-urong. Nangungulekta ng palihim ng mga pamanang iniwan ng Panginoon ng Espiritu. Walang halong inday o sumbong.
Paglabas mo, magtatanim ka agad ng hukay. Kung sakaling malaman ng iba na, nasa iyo ang isang pamanang mula sa mundo ng espiritu. Sa panahong ito, baka ang Jiang family ay magbago na. Hindi naman malayo ang mangyayari sa pamilya Xu. Sa hapagkainan, tumingin si Wang Zilu sa iyo at mahinang nagsabi, mayroon bang iniisip ang aking asawa kamakailan? 10 taon na tayong magkakilala. Hindi ba makikita ni Wang Zilu na sa mga nakaraang araw ay hindi ka normal? Humina ka ng malalim. May digmaan na muling naganap sa timog. Inaatake ng kaharian ng Kanglan ang kaharian ng Jianfeng. Nakapag-akyat na sila ng ilang mga lungsod. Nagulat si Ginoo at Ginang Jiang. Mukhang nagising na ang batang ito ngayon. Nagsimula na siyang mag-alala sa mga usaping pambansa. Tahimik na umiti si Wang Zilu. Mukhang naakit ang aking asawa sa mga hinihingi ng royal na yaman. Tumango ka. Sa pagkakataong ito, mayroong ranggo para sa mga nagtagumpay sa digmaan. Gusto mong pumasok sa militar. Sa panahon ng kaguluhan, lumalabas ang mga bayani. Nais mong makakuha ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Upang mag-iwan ng mas magandang kondisyon para sa pagsasanay ng angkan ng Jiang sa buhay na ito. Tiyak ang tono ni Wang Zilu. Kung ano ang nais ng iyong asawa, gawin mo na. Naguguluhan ka. Akala mo ba'y hihinto si Wang Bailu? Naramdaman ni Wang Zilu ang iyong naguguluhang tingin at mumiti. Asawa, hindi mo ba akalaing hihinto si Bailu sa'yo? Huwag kalimutan na ako, si Wang Zilu, ay nagmula rin sa Lin Jiansek. Hindi ako pasanin ng asawa. Ako ay katuwang ng asawa. Hindi rin dapat palaging nakatago sa isang maliit na bayan ng hilagang hangin. Naramdaman mo ang labis na damdamin. Sa huli, nagpasya ka pa rin pumasok sa militar. Para sa mga mapagkukunan ng pagsasanay. Para sa mas mataas na simula ng pagsasanay ng pamilya Jiang. Nang gumawa ka ng desisyong ito, nakatagpo ka ng maraming kakilala. Lalo na si Liming na hindi mo pa nakita sa mahabang panahon. Mula nang magpakasal siya, 7 taon na kayong hindi nagkikita. Sobrang namimiss ko ang mga panahong iyon sa Wu Mansion. Iyon ang pinakamasayang panahon ko. Uminom tayo, kumain, walang alalahanin. Kapag pagod, naglalakad-lakad tayo sa paligid. Gusto pang ipagpatuloy ni Liming ang mga alaala. Isang kamay ang bumagsak sa likod ng kanyang ulo. Masakit na napasigaw si Liming. Nais ko sanang tanungin ka kung bakit mo ito ginawa. Ngunit napansin ko si Wang Bailu na nakikinig. Nanginig si Liming at sa isip niya ay nagdasal na nakaligtas siya. Nakapagpahinga ka rin. Halos hindi na siya nakaligtas. Talagang ang tanga nito, lahat sinasabi. Kapag pagod na, maglakad-lakad na lang. Tumawa si Liming ng 2 beses at tinapos ang usapan. Kailangan mong makilala sa pagkakataong ito. Kinuha ni Liming ang isang bote ng elixir at inabot ito sa iyo bilang pagbati. Ang isang bote ng elixir ay naglalaman ng 5 piraso ng ikatlong antas na elixir. Naiyak ka sa damdamin. Ang taong ito ay nag-imbak ng kayamanan ng Li pamilya para sa kanyang sariling kapakinabangan. Tila lahat ng ito ay ginastos upang bilhin ang 5 elixir na ito. Umalis ka. Walang nakapansin sa malayo. Tahimik na pinapanood ng babae sa puting damit ang eksenang ito. Swerte mo talaga. Narinig ng pinuno ng Xuanjia Army na si Lin Qingfeng ang iyong pangalan. Kaya't umakyat ka ng mabilis. Sa loob lamang ng 30 taon, nakakuha ka ng napakaraming parangal. At itinalaga ka pang bilang isang earl. Sa gitna ng gabi, madalas mong iniisip ang iyong sarili. Kung ikaw ba talaga ay isang mamamatay tao. Nang pumasok sa digmaan, napagtanto ko na ang mga kalokohan at ang aking malupit na puso sa nakaraang buhay sa grupo ng mga bayaran ay isang biro lamang sa tunay na larangan ng digmaan. Kaya't mas naging malupit ang iyong puso. Sa buong daan, parang naglalakbay ka na may kapangyarihan. Lahat ng ito ay hindi dahil sa ikaw ay kahanga-hanga, kundi dahil sa iyong komandante na talagang kahanga-hanga. Kamakailan, ang komandante ng Xuanjia Army ay tinangkang patayin at nasa bingit ng kamatayan. Sinasabing may pag-asa pa. Pero sa ugali ng matandang iyon, malamang matagal ng patay. Kung may hinina pa man, paano mapapayagan na may mga eunuch na nagdidikta dito? Isang malakas na tao na nasa 9 na antas ng Spirit Sea pinaslang sa kampo. Sino ang maniniwala na walang halong kababalaghan? 15 taon na ang nakalipas. Sa ilalim ng pamumuno ni General Lin Qingfeng, ng hukbong Xuanjia, natalo nila ang tropa ng kaharian ng Kanglan. Simula noon, naging kilala ang kaharian ng Jianfeng. Nais ni General Lin Qingfeng na samantalahin ang pagkakataon para tuluyang lipulin ang hukbong ng kaharian ng Kanglan. Ngunit pinahinto ito ng palasyo at pinili nilang pakawalan ang tigre pabalik sa bundok. Ang dahilan ay basta mapalaya lang ang teritoryo mula sa pananakop. Magkakasundo pa rin ang dalawang bansa bilang magkaalyado. Nagalit si General Lin Qingfeng at agad na umuwi sa kanyang bayan. Ngayon, 15 taon na ang nakalipas, natapos na ang pahinga ng kaharian ng Kanglan. Nilabag nila ang kasunduan at muling umatake. Muling bumangon si General Lin Qingfeng. Kakatapos lang ng isang panalo nang siya ay ma-assassinate. Tahimik kang nagbuhos ng isang palayok ng alak bilang pamamaalam kay General Lin. Salamat sa kanyang pagkilala at tulong. Kinabukasan, dumating ang utos mula sa militar. Inilipat ka sa ibang hangganan. Maraming mga kasama ang nakahanap sa iyo at nag-usap. General Jiang, bumalik tayo sa laban. Tinanggihan mo ang kanilang kahilingan. Umalis ka nang hindi lumilingon. Hindi ito tinatawag na laban. Ito ay tinatawag na pagkabaliw. Ang mundong ito na pinapahalagahan ang martial arts. Ilang mga tao sa realm ng espiritu ay nagplano ng rebelyon. Direktang nagpadala ang kaharian ng isang tao mula sa realm ng espiritu upang ayusin ang lahat. Pagkatapos nito, narinig mo ang grupong iyon ng mga eunuko na patuloy na bumabagsak. Halos pinayagan ang hukbo ng kaharian ng Kanglan na makapasok ng walang hadlang. Sa huli, nagpadala ang realidad ng 2 makapangyarihang tao mula sa realm ng espiritu na nagpatalsik sa hukbo ng kaharian ng Kanglan. Ang realm ng espiritu ay higit pa sa realm ng espiritu ng dagat. Wala ring gaanong mga ganitong malalakas na tao sa kaharian ng Jianfeng. Tiningnan mo lang ng mabilis ang labanan at hindi mo na ito inintindi. Naipadala ka na at naging isang taong walang ginagawa.
Hindi mo kayang tukuyin ang kabuuan ng sitwasyon. Ngunit ang mga sulat sa mesa ay nagdulot ng ngiti sa iyong mukha. Sa mga nakaraang taon, nagdagdag si Wang Zilu ng 2 anak na lalaki sa iyo. Ang panganay ay pinangalan ng Jiang Hao. Ang bunso ay si Jiang Ping'an. Ang anak na babae na si Jiang Mingyu at ang panganay na si Jiang Hao ay kasal na. Samantalang ang bunso na si Jiang Ping'an ay naging isang mandirigma na naglalakbay. Masyado kang bukas ang isip. Sinuportahan mo ang anumang desisyon ng iyong mga anak. May mga sulat din mula sa Linyon Marshall House sa tabi. Mula sa guro na si Jiang Xiangyang. At mula sa mga kaibigan na pinili ring manatili sa Marshall House. Narinig kong na-degrade ka, kaya't nagtanong ako tungkol sa iyong kalagayan. Bukod dito, may sulat mula kay Liming. Si Liming, na malapit ng mag-anim na po, ay nag-asawa na. Gusto niyang makasama ka sa kanyang malaking kasal kung may oras ka. Hindi ko akalain na ang paghihiwalay na ito ay tatagal ng 30 taon. Buwisit, siguradong niloloko ako ng batang iyon. Isang 60 taong gulang na matandang lalaki ay nanghihikayat ng mga batang babae. Nagmura ka ng isang beses. Naisip mong talagang walang hiya itong si Liming. Nagsulat ka ng mahaba, ng masamang salita tungkol sa kanya bilang hayop, na nahihiya kang makasama siya. Pagkatapos mong isulat, nag-isip ka sandali. Naisip mong hindi ito tama. Kaya't inayos mo ito at pinunit lahat para muling isulat. Sa wakas, ang natira kay Yang Yang at Juju ay isang linya. Mabuting mamuhay. Para sa puso ng kapatid, narito. Kinuha mo ang iyong mahalagang talisman na sinamahan ka ng maraming taon. Sa talisman na ito ay naroon ang mga na-translate na teknik ng Spirit King. Simula nang pumasok sa militar. Ang progreso ng pagsasali ng teknik na ito ay ganito. Makalipas ang maraming taon, kalahati pa lang ang na-unlock. Sapat na ang kalahating ito. Sa teorya, walang problema sa pag-abot sa espiritual na dagat. Humihikbi ka ng kaunti at inihahanda ang regalo para kay He. Ipinapadala ito ng iyong tiwala. Ang lungsod na ito ay isang bilangguan. Hindi ka na makakaalis dito. Kamakailan, ang tiwala ni Lin ay nagplano ng rebelyon. At sa wakas, lahat sila ay pinatay ng walang pagbubukod. Hindi mo alam kung ilang mga mata ang nakatingin sa'yo. Hindi mo alam kung ikaw ba ay nagbabalak mag-alsa o hindi. Alam mo man o hindi, alis ka rin dito. Kung hindi man mamatay, hindi rin magiging maganda ang kalalabasan. Putang ina, mga tagapaglingkod ng rehimeng ito. Muling mong sisisihin sa puso mo. Ang hirap makuha ang tagumpay. Biglang naging parang isang nakakulong na bilanggo. Hindi ka masaya. 10 taon na ang nakalipas. Malapit ka ng mag-70. Isa kang malakas na tao sa tuktok ng espiritu, hindi masyadong mahalaga ang 70. Kahit na nakaranas ka ng maraming sugat, hindi ka aabot ng 300 taon. Ngunit ang makapagbuhay ng 200 taon ay hindi naman gaanong mabigat. Kahapon, ang kaharian ng Kanglan ay muling bumangon at sumalakay sa kaharian ng Tianfeng. Hindi mo alam kung ano ang iniisip ng mga tao sa itaas. Parang panggagaya lang ito ng mga aso. Hindi pa nakapagpahinga ng matagal, nandito na naman para makipaglaban. Araw-araw na lang, usapan ng kapayapaan. Hindi ka ba naman kapayapaan, parang kalapati? Ang pinaka nakakainis ay ang mga ulat ng digmaan na nakaharap sa iyo. Patuloy na bumabagsak ang hukbo ng kaharian ng Tianfeng. Maraming teritoryo ang nahuhulog sa kamay ng kaharian ng Kanglan. Wala kang pakialam sa kaharian ng Tianfeng. Pero ayaw mo ring maging alipin ng isang nawasak na bansa ang iyong mga kaibigan at pamilya. General, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat bang sabihin o hindi. Ang iyong pinagkakatiwalaan ay nag-aalangan. Kung hindi mo alam kung dapat bang sabihin, mas mabuting huwag na lang. Dapat mong ipinatigil siya agad. General, ayaw ko nang magpatuloy ng ganito. Sumama tayo sa kaharian ng Kanglan. Sa talento ng General, tiyak na magkakaroon siya ng malaking pagkakataon doon. Ginoong Gyu, Ginoong Han, sila ay pareho ng patay. Natatakot akong ang General ay mapapahamak din tulad ng ibang mga ginoo. Tumingin ka sa iyong pinagkakatiwalaan na nag-ipon ng lakas ng loob at sumagot ng may inis. Hindi ka natatakot na may nakakarinig sa likod ng pader. Si Suyi ay humaplos sa kanyang ulo at mumiti ng hangal. Alam ko, maingat at maingat ang General. Hindi niya papayagan ng iba na madaling makalapit. General, ang isang lalaki sa mundo ay hindi nagtatayo ng mga dakilang tagumpay. Hindi ba't sayang ang pagdating niya sa mundong ito? Si Suyi ay may matalim na tingin. Alam niya na ang General sa kanilang tahanan ay talagang walang konsepto ng bansa. Humupa ka na. Naisip niya na hindi siya nagkamali sa kanyang tiwala. Kahit na ang balak kong magrebelde ay alam na niya ng mabuti. Sige na, magpahinga ka na muna, bata. Tahimik ang tono mo. Ngunit nagdulot ito ng labis na kasiyahan kay Suyi. Kung hindi nagalit ang General, hindi ba't ito ay pagkilala sa kanya? Sa sandaling umikot si Suyi, narinig niya ang tunog ng bakal sa likod niya. Sa susunod na sandali, nawalan siya ng malay. Tinutukan mo ang bangkay ng walang emosyon. Ang hiwalay na tagapagkatiwala ay nag-isip na siya ay tumatanda na hindi makagawa ng kahit isang espiritual na anyo sa ika-6 na antas. Kailangang mag-alala kung kaya bang makuha agad. Ayaw mong magulo, kaya pinili mong sumugod ng lihim. Tama ang sinasabi ni Suyi. Matagal mo nang gustong magrebelde. Pero hindi ka pwedeng. Sa kaharian ng Tianfeng, meron kang asawa, mga anak, magulang, at mga guro at kaibigan. Lahat ng malapit sa iyo ay kailangang mamatay. Kahit gaano karaming tao, hindi sila makakapunta sa kaharian ng Kanglan. Ganyan na lang ang buhay na ito. Sa susunod na buhay, saka na natin ayusin ang mga bagay. Inilibing mo si Suyai. Masyadong kilala ka ni Suyi. Tumikbi ka. Sinabi ko na sa iyo, bata. Huwag mong sabihin ang hindi dapat sabihin. Muling nakarating ang masamang balita sa loob ng 3 buwan. Lahat ng hukbo ng Xuan Yuan ay natalo. Ito ay isang hukbong kasing tanyag ng Xuan Jia Army. Ngayon, ang hukbo ng Kingdom of Kanglan ay diretsyo ng sumugod. Malapit na sa iyong hangganan. Putang ina. Nagsasaya dito. 1,000,000 hukbo na wala sa loob ng 3 buwan. May bara sa utak mo. Sobrang kakaibang galaw talaga. Ang pinakamahalaga ay ang ibig sabihin sa itaas.
Anong nag-aanyaya ng tulong, umaasa akong kaya mong ipagtanggol ito ng isang buwan. Ipagtanggol ang anong. Isang matanda at mahina na nasa estado ng linghay. Maliban dito, ang pinakamalakas ay ikaw na nasa 9 na antas ng lingwen. Noong gabing iyon, nag-ensayo ka para mag-breakthrough sa linghay. May lihim na paraan ng espiritismo na makakapagpasulong ng panandaliang panahon. Pero masamang buhay lang ang kapalit. Dapat sana ay may 20 taon pa para makamit ang matatag na pag-akyat sa espiritual na dagat. Hindi na kailangang maging ganito ka-extreme. Ngayon, wala nang pakialam. Kahit ano paman, mamamatay din tayo. Mas mainam pang makalusot sa espiritual na dagat at pumatay ng ilang tao. Matagal ka nang nakasara sa loob, hindi ba? May isang hukbo mula sa kaharian ng Kanglan na nagpunta upang atakihin ang iyong pinto. Nagtagal ng 10 araw, ang pinuno ng lungsod ng lihim na dagat ay pinatay ng buhay. Nanghihinayang ang lahat sa kanilang puso. Kahit na ang matandang walang kamatayan na iyon ay nagsasamantala. Palagi niyang kinukulang ang kanilang mga yaman sa pagsasanay, isang matandang mangungutong. Lahat ay nagnanais na mamatay siya. Pero hindi pa ngayon ang panahon na mamatay siya. Ang puso ng general ng depensa ng lungsod ay malamig na malamig. Ang depensa ng lungsod ay nawalan na ng pangunahing suporta at hindi na ito tatagal. Ngunit sa gitna ng pagguho ng lungsod, biglang umandar ang dating madilim na depensa. Nakapagpatay ito ng libu-libong sundalo ng Kanglan. Isang makapangyarihang figura ang lumitaw mula sa hangin. Isang kamay ang humawak sa pangunahing bahagi ng depensa na malapit ng mamatay. Nagtagumpay ka sa paglabas mula sa espiritual na dagat sa tamang oras. At hindi mo naramdaman ang ganitong kasiyahan kailanman. Parang binuksan mo ang pinto ng isang bagong mundo. Sapat na ang isang haplos para bumukas ang mga bundok at ilog. Sa wakas, napigilan natin ang unang alon ng pag-atake mula sa Kanglan Kingdom. Ngayon, may mga ngiti na parang nakaligtas sa isang sakuna. Nagsimula kayong magkwentuhan tungkol sa nakakatakot na laban. Nang marating nila ang tungkol kay Zubapi sa huli, nagpakita ng katapangan hanggang kamatayan laban sa isang lihim na dagat na general. Matapos masugatan ng isang general ng kaluluwa, hindi ka na maiwasang humanga. Yung matandang pagtatanggal ng balat ay tunay na naging isang bayani. Sayang, wala man lang natirang piraso ng laman. Kaya ang mga tao ay kailangang mangolekta ng mga lumang bagay para kay Zu. Si pagtatanggal ng balat ay nagtatad ng isang simpleng kasuotan at bahay. Malaki ang hindi mo magustuhan kay Zu pagtatanggal ng balat. Sa totoo lang, hindi talaga sila magkaaway. Ngunit nang malaman ni Zubapi na, sigurado kang makakalampas sa linghay na antas. Ibinigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang mga yaman sa pagsasanay. At pinayuhan ng mga sundalo, na pagkatapos niyang mamatay, ikaw ang magiging tanging pinuno ng lungsod na ito. Bagaman puno ng mga kapintasan si Zubapi. Bago siya mamatay, nagawa niyang maging walang kapintasan. Sa susunod, tiyak na mas malakas ang hukbo na ipapadala ng kaharian ng Kanglan. Darating ang tulong sa loob ng 20 araw. Naalala mo ang sarili mong asawa at mga anak. At pati na rin ang mga magulang mo. At ang mga apo mong hindi mo pa nakikita. Mga apo sa tuhod at mga apo sa linya. Kailangan kong magtiyaga hanggang sa 20 araw. Yan ang iyong paniniwala. Pagkaraan ng 10 araw, muling magbubukas ang kaharian ng Kanglan. Magpapadala ng malaking hukbo upang salakayin ang iyong lungsod. Sa pagkakataong ito, mayroong hindi bababa sa 5 o 6,000 tao. Ang namumuno ay 3 general mula sa Linghay Realm. 3 makapangyarihang tao mula sa Linghay Realm ang huhuli sa iyo. Ang natitirang hukbo ng Kanglan ay makikipaglaban sa mga sundalo at residente ng lungsod. Sa araw na yon, ang langit ay madilim at ang lupa ay puno ng kabuluhan. Ang buong lungsod ay naging kulay dugo. Ang walang humpay na ulan ay nagdudulot ng isang dugo na puno ng amoy pat. Sa huli, pinatay mo ang isang espiritu sa kalagitnaan ng dagat ng espiritu. At malubhang nasugatan ang 2 malalakas na nasa kalagitnaan ng espiritu sa dagat. Sa wakas, nanatili ka pa rin. Nahirapang umiti ang iyong mga labi. At diretso kang nahimatay. At ang pagkahimatay na ito ay tumagal ng 5 araw. Nagising ka 5 araw mamaya. 5 araw na lang ang natitira bago dumating ang tulong. Malamig na gabi. Nagtitipon ng mga nakaligtas. Nakangarap tungkol sa buhay pagkatapos ng digmaan. Nasa isip mo rin ang mga eksena ng pagbabalik sa bahay. Ngunit alam ng lahat na ang mga naglalakbay ay nahihirapang makauwi. 5 na araw na ang lumipas, huwag nang asahan ang tulong. Pati na ang mga ulat ng suporta, wala ka pang nakita. Alam mo na kahit hindi mo isipin, tiyak, na ang mga eunuko sa korte ang nagdudulot ng gulo. Ang hukbo ng Kanglan ay nakapaligid na sa lungsod. Hindi magtatagal, sisimulan na nila ang huling pagsalakay. Napangiti ka ng mapait. Alam mong malamang dito na nagtatapos ang iyong buhay. Tumingin ka sa mga sugatang kawal na sumisigaw. Mga Ginoo, nais ba ninyong makipaglaban hanggang sa kamatayan kasama ako? Ang natitirang mga kawal ay malungkot na nakatingin sa kanilang general. General, gusto kong umuwi. 10 taon na akong hindi umuwi. Sa digmaan, nakikipaglaban na kahit ang braso ko ay nasugatan. Isang lalaking hindi kailanman umiyak kahit na pinutol siya. Sa sandaling ito, nakayuko siya at umuungal na parang hayop. Ang iyong mga mata ay humina. Kung pagbabasihan ng oras, 20 taon ka nang hindi umuwi. Kahit na taon-taon ay may mga kamag-anak na bumibisita sa iyo. Sinasabi mo na ang mga ulupong sa korte. Talaga bang may mga taong ipadadala para iligtas tayo? Ang hangin ng song ay nasa iyong mukha. Nagsabi ka ng kalmado ang mukha mo. Sigurado akong gagawin mo. Kung malalampasan natin ang laban na ito, magiging tanyag tayo sa kaharian ng Qianfeng. Ang ating mga anak ay magkakaroon ng walang katapusang karangalan. Ang ating mga pamilya ay makakatanggap ng pinakamahusay na pagtrato. Ngumiti si Songfeng. Kaya naniniwala na ako kay kapatid Jiang. Kung sakaling mamatay ako sa huli, si kapatid Jiang ay mabubuhay. Pakiusap Jiang, dalhin mo ang aking katawan pabalik. Hindi na ako makakauwi ng buhay. Dapat naman ay makauwi ang katawan ko, di ba?
Ito ay parang pagbabalik sa pinagmulan. Naglagay ka ng alak sa isang mangkok at inabot ito, sabay ngiti. Kung ako'y mamatay, Jiang, pakiusap, dalhin niyo rin ang aking katawan pabalik. Sa wakas, 20 taon na akong hindi nakauwi. Namimiss ko rin ang bahay. Lahat ay sabik na umiinom ng isang baso ng alak. Kinabukasan, dumating ang 10 pinakamalakas na espiritu ng dagat kasama ang kanilang hukbo. Nakatayo ka sa tuktok ng pader ng lungsod na may baril, tahimik ang iyong tingin. Sa likod mo, ang mga sundalo ay handang mamatay. Walang salita sa magkabilang panig, isang labanan ang ganap na sumiklab. Sinasabing labanan, ngunit ito ay simpleng panggigipit lamang. Hindi ka anak ng kapalaran. Hindi man lang sa panahong ito. Sa harap ng 10 malakas sa espiritu ng dagat na walang pakundangan sa laban. Kahit na may tulong pa ng mga pader sa lungsod. Mabilis pa rin silang mapapagod, katawan ay duguan at wasak. Malinaw mong nararamdaman na ang buhay ay unti-unting nauubos. Lahat sa lungsod ay pumanaw na, tanging ikaw na lang ang natitira. Ngayon, ikaw na rin ang mamamatay. Naramdaman mong bumibigat ang iyong mga talukap. At lumalabo ang iyong paningin. Masyadong mabilis na matay sa nakaraang buhay. Hindi mo alam kung paano unti-unting maghintay. Sa karanasan ng kamatayan. Sa buhay na ito, parang nababayaran mo ang mga pagkukulang ng nakaraan. Ikaw, si Raulo. Hindi ka pwedeng mamatay. Bahagyang nakita mo ang direksyon sa malayo. Na may pamilyar na lilang anyo. Na sumisira sa hanay ng hukbo ng kaharian ng Kanglan. Naramdaman mong may humahawak sa iyo. Bawat patak ng tubig ay tumatama sa iyong katawan. Hindi mo na makita ang mukha ng dumarating at bulong mo. Dumating na ba ang mga tagapagligtas? Narinig mo ang tinig sa iyong tainga na unti-unting lumalayo. Parang may isang tao na umiiyak ng malakas. Sa huli, nawalan ka ng malay. Nang magising ka, muli kang nasa isang misteryosong espasyo. Ang mga naranasan ay tila isang panaginip. Ngunit ang mga eksena sa iyong isipan ay nagsasabi sa iyo na hindi ito isang panaginip. Bobo, murmur ka ng mababa. Hindi mo akalain na makikita mo si Nangong na hindi mo nakita sa loob ng kalahating buhay. Si Glande ay nag-isa at pumasok sa kalaban. Ano ba ang ginagawa ng Tianlansek? Nasaan na si Li Qingyu? Gago, nagawang pabayaan ng ganitong hangal. Muling mong binastos. Hindi pwedeng laro lang ang digmaan ng dalawang bansa. Hindi mo alam kung nakaligtas si Nangong Nenhe sa huli. Sa ikalawang panahon, ang batang prodigy ay maagang nakilala. At maayos na maipahayag ang mga pagkakautang ng dugo mula sa nakaraan upang makamit ang kapalaran. Makakamit ang pag-unlad sa kakayahan sa kabila ng mga limitasyon. Magkaroon ng maayos na pagsasama bilang mag-asawa at iwanan ang sariling lahi sa mundo. Pumasok sa serbisyo militar at makagawa ng mga dakilang tagumpay. Bagamat sa huli ay naitakwil ng mga inggitero at ipinadala sa hangganan kung saan siya ay nagbuwis ng buhay. Naiwan mo pa rin ang iyong kwento sa kaharian ng Qianfeng. Ang tanging pagsisisi mo ay ang mabilis na pag-alis mo noong kabataan. Hindi mo masyadong naobserbahan ang mga tao sa paligid mo. Pagtatasa sa puting siyam na bituin. 70 puntos sa kabaligtaran ng kapalaran. Noong nakaraang buhay, 30 puntos lang sa kabaligtaran ng kapalaran ang nakuha ko. Sa susunod na buhay, 70 puntos sa kabaligtaran ng kapalaran, hindi ba't isang napakalaking simula? Naisip mo na ba? Mahalaga ang talento, nagdagdag ka ng 40 puntos. Mahalaga rin ang pag-unawa, nagdagdag ka ng 30 puntos. Sa huli, natira pang 20 puntos, idinagdag mo ito sa angkan. Matapos ang lahat ng ito, decisively kang pumili. Nabuksan muli ang panibagong yugto ng buhay. Sa isang silid na puno ng marangyang mga gamit. Tumingin ka sa sarili mong batang-bata. Ang palad mo ay hindi mo alam kung masaya o nag-aalala. Sa panibagong buhay, nagising ang iyong alaala sa edad na 9. Mas maaga ng 8 taon kumpara sa nakaraang buhay. At nakapanganak ka sa angkan ng hari sa kaharian ng Tianfeng. Masamang kapalaran. Nais mo pang maningil sa kaharian ng Qianfeng sa buhay na ito. Napakaraming kababalaghan. Hindi pa nga nagwawakas ang kaharian ng Qianfeng. Nabigla ka. Dapat ay walang makakapigil sa hukbo ng Kanglan. Kailangan mong malaman kung ano talaga ang nangyari noon. Agad kang lumabas ng bahay. Isang batang lalaki na may ngiti sa mukha ang lumapit. Ikaw, saan ka pupunta? Ang batang lalaki ay si Feng Zian. Siya ang iyong kapatid na lalaki sa ama, pangatlo sa pagkakasunod-sunod. Pupunta ako sa aklatan. Maghahanap ako ng isang kasanayan sa pakikipaglaban upang sanayin. Sumagot ka. Kailangan ni Kuya Jiu na mag-ensayo ng martial arts, kaya't pinapakuha ang mga tao para dito. Bakit kailangan pang pumunta ng personal? Medyo naguguluhan si Feng Zian. Pagkatapos ay nagdala siya ng isang bungkos ng magulong mga libro at mumiti. Kuya Jiu, ang mga ito ay mga bagay na itinago ko ng maraming taon. Ano ang mabuti sa pag-ensayo ng martial arts? Hindi ba mas mahalaga ang talakayin ang tunay na kahulugan ng buhay? Tumingin ka sa puso mo. Ako'y 9 na taong gulang pa lamang. Pinapakita mo sa akin ang mga bagay na ito. Ngunit ikaw ay mabait pa rin. Salamat Kuya San. Tatanggapin na ni Kuya Sham ang mga regalong ito. Pagkatapos mong sabihin yon, mabilis mong tinanggap ang mga bagay. Sa mga mata ni Feng Zian, may kaunting saya na hindi madaling makita. Dahil gusto ni Ninth Brother. Si Third Brother ay mas maraming maghanap ng mga larawan tungkol sa tunay na kahulugan ng buhay. Umiti ka at tumango. Magkaisa at magkaayos ang magkapatid. Pagkatapos umalis si Feng Zian, ikaw. Biglang naging malamig ang ngiti sa iyong mukha. Putang ina. Sinasabi lang ng amo ko na itong katawan. Bakit hanggang sa 3rd level pa rin ang cultivation ko? Nagsimula akong mag-practice noong 5 taong gulang. Sa panahong ito, dapat ay nasa 6th o 7th level na ang cultivation ko. Grabe ang kompetisyon sa pag-agawa ng here. Mas maganda kung pumunta ka na lang sa Library of Books. Hindi lang mga cultivation manual ang meron doon, pati na rin ang mga record ng Marquis Estate. At saka ang mga pangyayari sa iba't ibang lugar. Isang matandang may puting buhok ang nakakita sa iyo. Mukhang nagulat siya na mag-isa kang dumating. Ikaw, Ginoo, ay nagkaroon ng pag-unlad. Naalala niya na matagal nang hindi mo gusto. Pumunta sa ganitong lugar tulad ng Silid Aklatan.
Sayang ang talento ni Ginoo. Ikaw naman ay medyo nagulat. Ang lakas ng matandang tagapangalaga ng aplatan ay umabot sa antas ng espiritu ng dagat. Sa nakaraang buhay, naghirap ako ng labis para maabot ang antas na ito. Ngunit kapag naisip mo ang kahalagahan ng aplatan, maiintindihan mo na. Ngunit sa loob ng 3 buwan, naabot na ang antas ng pagtipon ng espiritu. Ang kakayahan ito sa pagsasanay ay isang beses lamang na naitala sa aking kaharian ng hangin. Sa mga tala ng kaharian, ito ay isang beses lamang nangyari. Nagpakita ng itinang kasiyahan si Ginoong Jinghai. Salamat sa papuri, Ginoong Jinghai. Ang iyong maliit na katawan ay nakabukas. Ang mga mata mong maliwanag at kaakit-akit. Ay talagang nagustuhan ng Duke Jinghai. Ngunit, Ginoong Jinghai, sino ang itinuturing na unang henyo sa kaharian ng Qianfeng? Ngumiti si Duke Jinghai at nagsabi. Iyan ay isang alamat. Ayon sa sabi-sabi, ang pagtatatag ng kaharian ng Qianfeng ay may kaugnayan sa taong iyon. Ako, ang puno ng pamilya ng Wen, ay nakipagkaibigan sa isang mahiwagang lalaki. Tumulong kay Puno upang ibagsak ang dating dinastya at itayo ang kaharian ng Qianfeng. Maging si Puno noon ay nagsabi na siya ay malayo sa antas ng nasabing tao. Nang makita niya ang taong iyon, para siyang isda sa pondong nakakita ng malawak na langit. Ang iyong mga mata ay kumikislap. Si Puno, ang general, ay walang duda isang alamat. Ngunit nagpakumbaba siya sa sarili. Nandoon pa ba ang taong iyon sa aking kaharian ng Qianfeng para sa lihim na pagsasanay? Tanong mo na puno ng kuryosidad. Umiling ang Duke Jinghai. Mula nang itinatag ng alamat na si Taizu ang kaharian ng Qianfeng. Naglakbay siya ng mag-isa sa mas malawak na mundo. Wala na siyang balita mula noon. Pumikit ka at napuno ng saya ang iyong puso. Ang ganitong malaking boss ay hindi pala nasa kaharian ng Qianfeng. Tulong ng langit sa akin. Ngunit sa kanyang mukha, tila siya ay nabigo. Si Haring Jinghai ay nagbiro. Baka gusto mong talunin ang alamat na yon. Naghahanap ka ba ng mas mahusay na guro kaysa sa akin? Agad kang umiling. Si Ginoong Jinghai ay ang pinakamalakas sa kaharian ng Qianfeng sa isip ni Chen Er. Siyempre, ako ang haligi ng kaharian ng Qianfeng. Ako ang pinakamalaking tao. Ako ang unang mandirigma ng angkan ng Feng. Si Haring Jinghai ay halos napunit ang labi sa kakatawa. Talaga namang madaldal ka, bata ka. Hindi ako kasing ganda ng sinasabi mo. Ginamit mo ang pagkakataon para magpanday. Na tumulong sa Taizu na magtatag ng kaharian. Sino ba talaga ang taong parang alamat? Masaya si Jinghai Hao kaya ibinahagi niya sa iyo ang lihim na ito. Yung taong parang alamat. Ang pangalan niya ay Alamat. Li Alamat. Siya ang taong pinagpala ng pamilya Li. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Sa ilalim ng pagtuturo ni Jinghai Hao, mabilis ang iyong pag-unlad. Mabilis na umabot sa unang antas ng espiritu. Ang unang antas ng espiritu sa edad na 14 ay halos nakakatakot pakinggan. Sa taong ito, nag-isip si Duke Jinghai. Diretso kanyang ipinadala sa Qianzhong Martial House para mag-ensayo. Ngayon, sa pamilyang Duke Jinghai, walang duda na ikaw ang batang Panginoon. Minsan, maaari pang alisin ang salitang batang. Lahat ng bagay sa pamilyang Duke Jinghai, sa harap at likod. Maaari mong direktang gamitin ang lakas na yon. Ang ama mong walang silbi sa buhay na ito ay talagang isang dekorasyon lamang. Para kay Jinghai Hao, ikaw ang tunay na tagapagmana. Muling bumalik sa kabisera, napakarami mong nararamdaman. Sa buhay na ito, ang iyong pagkakakilanlan at talento ay nasa tuktok ng kaharian ng Qianfeng. Kung maaari mong dahan-dahang tapusin ang paglalakbay sa buhay na ito, maaaring ito ay isang masayang buhay. Sayang kapag isinara mo ang iyong mga mata. Ang lumalabas sa iyong isipan ay mga larawan mula sa nakaraang buhay. Mahal na Ginoo, narito na ang tanggapan ng hangin. Ang tagapamahala ay tahimik na nagpapaalala sa labas ng karwahe. Dahan-dahan kang lumabas mula sa karwahe. Ang karwahe ay napapalibutan ng maraming mga guro at estudyante ng kaharian ng hangin. Lahat ay nagtataka at tumingin sa marangyang karwahe. Dito narito ang pinakamagaling na talento ng kaharian ng Qianfeng. Mula ng araw na yon, nag-aral ka sa Qianfeng Martial Academy. Bilang pinakamagandang martial academy ng kaharian ng Qianfeng, hindi maikakaila ang kanyang yaman. Ang nagtatag nito ay katulad ni Duke Jinghai, isa sa 10 pinakamalakas sa kaharian ng Qianfeng. Walang sinuman ang hindi karapat-dapat na mag-aral dito. Lahat sila ay may dugo ng Qianfeng na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Dugo ng mga pangunahing mayayaman ng kaharian. Maliit na prinsipe. Nagpadala ng imbitasyon si Ginoong Feng Hongyu at nais kang imbitahan sa salu-salo. Isang magandang babae na may kaalaman at magandang asal ang nakatayo sa iyong tabi. Na magalang na nagtanong. Tumingin ka sa imbitasyon sa kamay ng babae. At sa iyong isipan, bumangon ang kwento ni Feng Hongyu. Iyan ang henyo ng pangunahing linya. Sa edad na 17, nakapagtagumpay na sa unang antas ng espiritual na pattern. Tinanggap mo ang imbitasyon ngunit hindi ka masyadong nagsalita. Wala ring sinabi ang babae. Siya ang alilang ibinigay ng duke ng Jinghai upang alagaan ka. At nakasama ka na sa loob ng 3 taon. Nauunawaan na rin niya ang ugali ng batang duke na ito. Marahil ay interesado ka na sa salu-salo na yon. Pagkatapos umalis ng babae, hawak-hawak mo ang imbitasyon sa kamay mo at napabuntong hininga. Talagang nagmamalasakit ang lolo ng Jinghai Hao sa sarili niya. Kahit may mga nasa antas ng linghay na nagbabantay araw at gabi. Bagaman ito ay mabuting intensyon. Ngunit hindi ka rin makaalis upang tingnan ang mga lugar mula sa nakaraan. At ang mga espiritu na nakabaon sa lupa. Hindi mo maaalis ang kapangyarihan sa maikling panahon. Ipinasa mo ang paanyaya at pumunta sa salu-salo ni Feng Hongyu. Hindi ito dahil interesado ka o gusto mo lang makisaya. Kundi para sa pagkakataong ito, tignan ang Qianfeng. Ang pinakamahuhusay na kabataan sa kaharian. Mayroon bang maaaring magdulot sa iyo ng banta?
o maaaring makuha para sa iyong mga plano. At tingnan kung may anak ng dati mong kaibigan. Pagkaraan ng 5 araw. Sa Marangyang tahanan, nagtipon-tipon ang napakaraming kabataan. Kahit sino sa mga kabataang ito, kung piliin, ay sapat nang magdulot ng ingay. Ipagpalagay mong ilipat lang sa ibang lugar, magdudulot na ito ng kaguluhan. Ang kanilang mga magulang ay may pinakamarangal na dugo sa kanilang mga ugat. Ang batang marangal mula sa Haring Jinghai, kasabay ng sigaw ng mga alipin. Lahat ay sabay-sabay na tumingala sa isang direksyon. Ang iyong mga kilay ay malamig at ang iyong katawan ay naglalabas ng marangal na aura. Dahan-dahan kang pumasok sa palasyo at tumingin sa paligid. Talagang nakita mo ang ilang mga inapo ng mga kaaway. Hindi ka nagpapakita ng emosyon habang umupo sa pangunahing upuan. Natuwa si Feng Hongyu nang makita kang dumating. Kapatid na lalaki, araw-araw ay sinasabi ng ama ang tungkol sa iyo. Inilarawan kanya bilang isang Diyos na tao. Ngayon, talagang hindi ito nabigo sa reputasyon. Hindi nakapagtataka na palagi itong nasa isip ng aking ama. Si Feng Hongyu ay ang ika-43 na anak ng hari ng kaharian ng Qianfeng. Siyempre, siya ay paborito ng hari. Sa iyo, tinutukoy kanya bilang kapatid ng angkan. Walang duda na nais niyang palakasin ang inyong ugnayan. Itinaas mo ang iyong mga mata at kalmadong sinabi. Salamat sa pagmamahal ng hari at ng prinsipe. Kahit pasalamat, di mo makikita ang kahit anong ekspresyon sa mukha. Malamig na mukha na parang yelong piraso. Pero si Feng Hongyu ay hindi alintana. Laging may bahid ng kayabangan ang mga henyo. Higit pa dyan, ang mga matanda sa pangunahing daloy. Na nagsasabi na siya ay isang tunay na henyo. May sapat siyang kumpiyansa na kaya niyang mapasuko ka at magamit. Sa salu-salo, nagkakagulo ang mga usapan. Nakilala mo na rin ang maraming anak ng angkan sa kaharian ng Qianfeng. Bawat isa ay may taglay na dakilang kasaysayan ng digmaan. Kabilang na ang iyong matagal nang iniiwasan, ang iyong kalaban. Pinuno ng hukbong Xuanwu. Kilalang anak ni Marquis Xuanwu Yu Zhengde na sumisikat sa buong kaharian ng Qianfeng. Nilingon mo ang ulo mo, puno ng puot ang mga mata mo. Si Yu Zhengde matagal nang may anak na babae. Sa huli, nagkaanak pa siya ng isang lalaki. Hindi mo alam kung ito ay isang biyaya mula sa langit. Kung ang pinakamamahal na anak ay mamamatay sa iyong harapan. Ano ang mangyayari? Ngayon ay hindi pa panahon. Ang katayuan sa buhay na ito ay mataas. At gumastos ng napakaraming reverse fate points. Talagang sayang kung sabay na mamamatay ang isang inapo ni Yu Zhengde. Pagkatapos ng salu-salo, tila wala namang nangyari. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Umabot na ang iyong kakayahan sa ika-7 antas ng espiritu. Sa taong ito, ikaw ay 16. Nakilala mo rin ang maraming henyo at mga makapangyarihan sa kaharian ng Qianfeng. Makikita ng sinumang may matalas na mata na napakalawak ng iyong hinaharap. Ito ay nagdulot ng labis na inggit. Sa iyong mga kapatid at sa iyong walang silbi at tamad na ama. Basta't ikaw ay nasa Jinghai Hao Mansion. Isang araw, wala na silang pag-asa na makaalpas. Kapatid na hangin. Isang malinaw na tinig ang narinig. Isang dalagang 15 taong gulang na may maliwanag na ngiti ang pumasok. Sa murang edad, taglay na ang kagandahan na kayang magpabagsak ng kaharian. Ang prinsesa ng Huai'an ay kinilala bilang pinakamagandang babae sa henerasyon ng kaharian ng Qianfeng. Siya ang pinakamamahal na anak ng hari. Siya rin ang iyong nakatakdang asawa sa buhay na ito. Bilang karagdagan kay Feng Huai'an, ang lolo ni Jinghai Hao ay naghanap din ng maraming anak ng mga makapangyarihan para sa iyo. Nais niyang palagin ang iyong lahi. Akala ko si Huai'an. Itinatago mo ang galit sa iyong mga mata at dahan-dahan mong sinabi. Si Feng Huai'an ay mabilis na naglabas ng maraming bagay. May mga elixir, mga kasanayan, at mga espiritual na kagamitan. Si Kuya Feng ay makikilahok sa malaking paligsahan ng martial arts bukas. Ang mga bagay na ito ay tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Itinulak ni Feng Huai'an ang maraming bagay sa iyong harapan. 2 malalaking mata na puno ng tubig ay nakapikit na parang buwan, masigla at mapanlikha. Kung makita ito ng ibang tao, ang prinsesa ng Qianfeng Kingdom na si Huai'an, ay ganito ang pagtrato sa isang lalaki. Tiyak na maraming mga batang henyo ang masasaktan. Nang makita mo ang napakaraming bagay, nagkaroon ka ng kaunting gulat sa iyong mukha. Ang mga bagay na dinala ni Feng Huai'an ay hindi kulang sa mga mahalagang bagay. Lahat ng mga pil ay mga ika-4 na klase. Baka nakakuha ka pa nga ng kalahati ng kaba ng bayan. Ipinaulit niya ang pagtulak sa mga bagay na ito pabalik, tahimik na sabi. Kahit nawala ang mga bagay na ito, ako pa rin ang pinakatalino sa kaharian ng langit-hangin. Nakakuha ka ng maraming bagay mula sa palasyo ng sabay-sabay. Kung sakaling malaman ng iyong ama ang nangyari, malamang na magiging seryoso ang resulta. Patuloy na tumango si Feng Huai'an at nagsabi. Sobrang nagmamalasakit sa akin ng aking ama. Tiyak na hindi niya ako parurusahan. Ibinigay na naman ni Feng Huai'an ang mga bagay sa iyo. Ang kanyang mga pisngi ay parang isang masunurin at cute na kuting. Kapatid na Feng, lahat ng mga bagay na ito ay ibinigay sa iyo ni Huai'an. Hindi mo maaring tanggihan. Wala kang magagawa. Kailangan ko nang tanggapin ang mga bagay na ito. Sa ganitong sitwasyon, si Feng Huai'an ay sobrang masaya. Ngunit sa puso niya ay may bahagyang pakiramdam ng pagkakasala. Ganito ko minamanipula ang isang batang babae. Kung malaman niya ang katotohanan, baka sobrang inisin niya ako. Ngumingiti pa rin si Feng Huai'an sa harap niya. Parang isang maliwanag na buwan sa gitna ng dilim. Ang paligsahan sa martial arts ng kaharian ng Qianfeng. Ang mga henyo mula sa iba't ibang sekta ay nagtipon-tipon. Maaaring ito ang pinakamaraming henyo sa nakaraang 100 taon. Sa kasamaang palad, may isang halimaw na lumitaw sa pagkakataong ito. Kahit na may talento siya na umabot sa 2 antas ng espiritu ng mga bughaw, wala pa rin itong silbi. Ang 2 antas ng espiritu ng mga bughaw at ang 7 antas ng espiritu ng mga bughaw ay talagang napakalaki ng agwat. Hindi mo nga siya kailangang igalaw. Isang sadyang atake lamang ang nagpatumba sa kanya. Pumunta sa lingpool upang higit pang mapabuti ang iyong kakayahan.
Nakaabot sa ikawalang antas ng lingwen. Ang landas ng iyong pagsasanay sa buhay na ito ay maayos at maginhawa. Nag-aral ka muli sa Tianfeng Martial House ng 1 taon. Nakaabot sa ikawalang antas ng lingwen. At saka ka lang nagtapos mula sa Tianfeng Wangfu. Naging pinakabatang mag-aaral na nagtapos sa kasaysayan ng Tianfeng Martial House. Matapos umalis sa Tianfeng Martial House, ikaw, hindi muna bumalik sa tahanan ng Jinghai House, kundi unang pumunta sa Tianlanzong. Ang dahilan ay upang patunayan ang martial arts. Sa ganitong paraan, kasama ang mga alalay at tagapamahala, nagpunta ka sa Tianlanzong. Makalipas ang kalahating buwan sa loob ng Tianlanzong. Hindi alam ng maliit na Ginoo kung ano ang layunin niya sa Tianlanzong. Maingat na pinagmamasdan ng punong monghe ang batang lalaki sa kanyang harapan. Nagsalita ka ng kalmado. Gusto kong mag-aral sa Tianlanzong ng 6 na buwan. Ito ang aking sinseridad, sana'y aprobahan ito ni Ginoong Yang. Ibinigay mo ang isang kahon ng jade sa pinuno ng Tianlanzong. Binuksan ng pinuno ng Tianlanzong ang kahon ng jade at nagbago ang kanyang mukha. Agad itong isinara at mumiti. Dahil ito ay hiling ng maliit na Ginoo. Tiyak na ito ay maaari. Siyempre, pwede yon. Pero, Halsin, naglabas ng bahagyang pag-aalinlangan ang mukha ng Panginoon ng Tianlan, nalulunod sa pag-aalala. Nang tahimik na umiti siya, sabi niya, "Magulang Yang, huwag mag-alala. Hindi ko hahawakan ang pangunahing kasanayan ng inyong sekta. At hindi rin ako pupunta sa mga ipinagbabawal na lugar." Nang marinig iyon, muling lumabas ang mukha ng Panginoon ng Tianlan. Masayang sumang-ayon sa iyong kahilingan. Sa loob ng Tianlanzong, ang sinasabi mong pagpapatunay ng martial arts ay mga walang kabuluhang bagay. Ang nais mo ay makatagpo ng isang matandang kaibigan. Pagkalipas ng 1 buwan, ang mga bantay sa paligid mo ay nag-relax na. Sa iyong kahilingan, pinayagan kang mag-explore sa loob ng Tianlanzong. At natagpuan mo ang kinaroroonan ng iyong kaibigan. Muling nakita si Li Qingyu sa Bamboo Peak. Siyang ay tumanda na ng husto. Naalala mo pa ba si Li Qingyu sa unang buhay? Noong dumating siya para bawiin ang kasal, ang kanyang kayabangan. Ngayon, ang nakikita ay nag-iisang matanda na araw-araw ay kasama ang kabubatan ng kawayan. Dahil ang panahon ay lumipas na ng halos 200 taon. Ang mga pangyayari sa nakaraan ay halos hindi mo na matandaan. Parang kilala ng batang Ginoo ang matandang ito. Si Li Qingyu ay naguguluhan. Bakit ang binatang nasa harapan niya ay may tingin na tila pamilyar? Parang nakakita ng isang matagal nang hindi nakita na kaibigan. Tumango ka at sinabi, "Kahit na hindi ko pa nakikita si Lilaw na nakatatanda, madalas kong naririnig ang mga kwento tungkol sa kanya." Si Li Qingyu ay nagpakita ng ngiti na may pang-aasar sa sarili. Wala namang mga kwento ang matanda. Marahil ay mga lumang tao at lumang kwento na isinulat ng iba para sa kasiyahan ng iba. Tumahimik ka ng sandali. Totoo nga ang sinabi ni Li Qingyu. Ang kanyang lumang kwento ng pag-atras sa kasal ay maaga nang naging kwento na patok na patok. Sayang, ang pangunahing tauhan ay hindi rin nagtagumpay. Tulad ng kwentong iyon, sikat sa buong mundo. Hindi ka siksiyaw huho. Si Li Qingyu ay hindi rin sinalanyan ran. Mukhang mayroong kaunting kuryosidad na nagtanong ka. Bakit nga ba nagpunta si Lilaw sa pag-atras ng kasal? Isang sulyap ng pagkamangha ang lumitaw sa mga mata ni Li Qingyu. Hindi ko akalain na ang prinsipe na ito ay talagang interesado sa mga chismis. Siya ay huminga ng malalim. Kung siya ay bata pa, tiyak na ayaw niyang pag-usapan ang mga bagay na ito. Ngunit ngayon siya ay matanda na. Matapos ang nakaraang digmaan, kaunti na lamang ang natitirang buhay niya. Ang mga alaala na dati ay malabo sa kanyang isipan ay unti-unting nagiging malinaw. Marahil ay hindi masama kung may ilang nakikinig. Ngumiti si Li Qingyu. Dahil interesado ang maliit na Ginoo sa aking kwento. Kaya't ikukwento ko sa maliit na Ginoo ang lumang pangyayari na ito. Naglagay ka ng 2 tasa ng tsaa sa harap ng 2 at tahimik na nakinig. Lahat ng trahedyang ito ay nagmula sa akin. Noong bata pa ako, sobrang bata ang aking mga iniisip. Ang aking nakatakdang kasintahan ay anak lamang ng pinuno ng isang maliit na pamilya. At ako'y pinahalagahan ng aking guro at may pag-asa na makapasok sa mas mataas na antas ng pagsasanay. Noong bata pa ako, akala ko'y maraming bayani sa mundo. Paano ako, si Li Qingyu, magiging asawa at mag-aalaga ng mga anak sa isang maliit na pamilya? Bagamat ako'y isang babae, mayroon din akong ambisyon na makilala ang mga bayani sa mundo. Parang naaalala ko ang aking kabataan. Nagpakita ng ngiti si Li Qingyu. Wala siyang pagsisisi sa pagpasok sa Tianlan sect. At wala rin siyang pagsisisi sa pag-atras sa kasal. Tahimik ka. Kung sa unang buhay, talagang hindi ka karapat-dapat kay Li Qingyu. Ang mga pamilya ng magkabilang panig ay magkaibigan lamang. Maganda ang relasyon mo kay Li Qingyu. At iyon ay sapat na. Hindi ito may tuturing na isang panig na sakripisyo. Ngunit sa kalaunan, naligaw ka ng isip dahil sa script ng pag-atras ng kasal. Tinanong mo, matapos ang lahat, si Lo Qinbi ang unang pumunta para mag-withdraw ng kasal dahil dito. Nang harapin ang iyong tanong, tahimik si Cake New sandali at nang hihina ang boses, sabi niya, "Oh hindi. Kung siya ang aking asawa, ako si Pik New ay tatanggap. Pero hindi siya pwedeng maging aking fan. Mula pagkabata, sinasabi sa akin ng aking ama, ina at mga angkan na kailangan kong ikasal sa kanyang pamilya at maging asawa niya. Ngunit ipinanganak akong may galit sa aking kapalaran na pinapangasiwaan ng iba." Nagulat ka. Hindi ko inasahan na ang dahilan ng pag-atras ni Li Qingyu sa kasal ay ito. Napansin ni Li Qingyu ang iyong gulat at mumiti. Nagulat ang maliit na Panginoon, di ba? Sa mga kwento, sinasabi na ako ay isang tao na iniwan ang kanyang kasintahan para sa hinaharap. At talagang ginawa ko yon. Walang problema kung ganyan ang iniisip ng maliit na Ginoo. Nakatango ka ng seryoso. Sa unang buhay, ganito rin ang iniisip mo. Nagpatuloy ka. Si Ginoong Li, hindi kailanman nag-asawa sa buong buhay niya. Nagsisi ba siya sa desisyon niyang bawiin ang kasal? Ngayon, si Li Qingyu naman ang nagulat.
Para bang nakita niya ang isang alaala. Ang aninag na tao na hindi na malinaw ay nakaupo sa tapat niya. Itinanong siya ng tanong na ito. Matagal na si Li Qingyu ay nakabalik sa katinuan. Sa harap niya ay isang estrangherong mukha. Hindi ito mukha na nasa alaala. Pagsisisi. Marahil. Minsan talaga iniisip ko. Kung hindi sana nag-break ng kasunduan. Maaaring iba ang takbo ng buhay. Napakalungkot ng landas ng pagsasanay. Nakakita rin ako ng maraming henyo. Ngunit wala na ang dati kong nararamdaman. Kung hindi sana nag-break ng kasunduan. Hindi kaya siya pinatay ng mga kaaway. Naging dahilan ito ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang buhay ni Li Qingyu ay may ambisyon na higit pa sa marami sa mga kalalakihan. Mula sa isang maliit na lugar, siya ay nakalabas at naging nakatatandang miyembro ng Qianlan sect. Nagsisisi ka ba? Marahil ay dahil tumanda na at nawala ang mga pangarap. Nakikita ang mga mahal sa buhay na isa-isa ng kumanaw. Nagsimula na sigurong balikan ang mga panahong iyon. Ngunit noong mga panahong iyon, hindi siya nagsisi sa anumang desisyong ginawa. Maraming emosyon ang bumabalot sa iyong puso. Naisip ko ng maraming beses kung ano ang magiging hitsura ng muling pagkikita namin ni Li Qingyu, pero hindi ko inasahan na ganito ang magiging sitwasyon. Dahil sa awa ko sa iyong katandaan. Patawarin na kita sa pagkakataong ito. Sa iyong isipan, paulit-ulit na nag-iisip, na sa mga nakaraang alaala, hindi mo na kayang ipagtanggol ang tama at mali. Alam mo lang na unti-unti nang nababawasan ang mga kaibigan mo sa hinaharap. May iba pa bang tanong si Little Marquis? Maingat na ininom ni Li Qingyu ang tsaa sa tasa. Tumayo siya at nagsabi, "Maraming salamat, Lolo Li, sa paglilinaw." Binago nito ang aking impresyon kay Lolo Li. Ngumiti si Li Qingyu at sabi, "Yung impresyon ng mga tao ay para sa kanila. Gusto ko lang gawin ang aking makakaya. Bakit mo pa kailangang isaalang-alang ang mga tao?" Hindi ka sumagot kundi tumayo at umalis. Naiwan ng isang pangungusap. Bilang pasasalamat, nanumpa ako sa ngalan ng pamilya Jinghai. Tiyak na ibabalik ko ang katawan ni Nangong Meng sa Qianlan Zong. Nakatitig si Li Qingyu. Pagkatapos ay ngumiti siya. Wala siyang sinabi na salamat, kundi tinawag ka lang sa direksyong iyong nilisan. Maliit na Ginoo. Bumaling ka at tumingin kay Li Qingyu. Nagkatitigan silang dalawa. Naisip ni Li Qingyu ang batang iyon maraming taon na ang nakalipas. Parang pareho ang mga mata ng batang ito sa batang iyon. Maraming salita ang pumasok sa isipan ni Li Qingyu. Sa huli, naging isang pahayag lamang ito. "Pakiusap, ingat ka, Xiao Hawi." Ngumiti siya at sabi, "Lolo Lao ni Li, ikaw rin." Sa huling bahagi ng bambu ni Shasha, tanging si Li Qingyu na lamang ang natira. Nag-isa siyang naglakad papunta sa malalim na gubat ng mga kawayan. Dito ay may mga puntod na nagkukwento ng mga yumaong minahal. Kasama ang kanyang nag-isang disipulo na si Nangong Meng. Kasama ang kanyang gurong nagbigay sa kanya ng aral. Kasama ang kanyang mga magulang at pamilya. At isang puntod ng kasintahang nagngangalang Suziwu. Si Li Qingyu ay nakaupo sa harap ng puntod at mahina ang bulong. Sabi nila, 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran. Pero ngayon, nakalipas na ang 200 taon. Ngunit hindi ka pa rin nakapunta sa Qianlan Zong. Sa kabilang banda, ang pagpunta mo dito ay para tapusin ang alitan ng nakaraang buhay. At para maibigay ang huling pagkakataon sa lumang kaibigan. Malapit nang mamatay si Li Qingyu. 20 taon ang nakalipas, pagkatapos mamatay sa laban ang nakaraang ikaw at si Nangong Meng. Si Li Qingyu lang ang nag-isa na pumasok sa larangan. Nais na dalhin ang katawan ni Nangong Meng ngunit nahulog sa bitan. Sa wakas, si Yu Zhengde ay dumating kasama ang malaking hukbo sa tamang oras. Dahil dito, nailigtas si Li Qingyu. Ngunit sa araw na yon, siya rin ay nagtamo ng mga sugat na hindi na maibabalik. Humihikbi ka. Ang mga kaibigan ay unti-unting nalalagas, parang mga dahon sa hangin. Ang mga alitan sa kabataan ay hindi na mahalaga. Ang mga bakas ng unang buhay ay sa huli ay binura ng panahon. 7 araw ang lumipas. Nabalitaan ang pagkamatay ni Li Qingyu. Nang magdalamhati ang Qianlan Zong ng sandali, hindi na muling binanggit si Li Qingyu. Nakapagpahinga ka na? Ang hindi natitinag na hadlang sa espiritual na dagat ay nagbago. Kaya't nagpa siya na lamang na manatili sa Qianlan Zong. Mas matagal ito kaysa sa inaasahang 6 na buwan. Diretso tayong tumira ng 1 taon. Sa taong ito, ikaw ay 10. Isinilang ang pinakabatang mandirigma ng espiritu ng dagat sa kaharian ng Qianfeng. Sa nakaraang buhay, umabot ka sa puntong ito sa loob ng 7 dekada. Sa pagtagos sa espiritu ng dagat, ang susunod na landas ay kailangan mong tuklasin ng mag-isa. Ngunit mabuti na lang. Sa buhay na ito, mayroon pang kaharian ng Qianfeng. Isa sa 10 pinakamalakas, ang ninuno ni Jinghai Hao. Hindi mo na kailangang mag-isa at maghirap tulad ng mga nakaraang buhay. Pumunta ka munang mag-alay ng dasal kay Li Qingyu. Pagkatapos ay umalis ka na sa Qianlan Zong at bumalik sa Jinghai Haofu. Ngunit sa daan, nagkaroon ng pagbabago. Nakalatag ang isang ambush sa'yo. 15 malalakas na espiritu ang lumaban. Matapang ka. Sino kayo? Bakit ka naglakas loob na manghimasok sa mga plano ng Batang Ginoo? Hindi ka ba natatakot na magalit si General Jinghai at madamay ang iyong pamilya? Ang tagapamahala ay nagtatanggol sa'yo. Isang grupo ng mga gwardya mula sa Linghai ang nakaharang sa harap upang protektahan ka. Ngunit nagmamasid sila sa paligid sa mga taong nakabihis ng itim na may pag-aalinlangan. Mayroon silang 15 Linghai. Samantalang ikaw, kahit isama ka, 8 lamang ang inyong grupo. Halos doble ang agwat ng lakas. Dahil nandito tayo para patayin ang Batang Ginoo, syempre hindi tayo natatakot. Isa sa mga nakaitim na tila nag-isip ng mabuti ay nagbitiw ng pang-asa. Sa isang iglap, lahat ng nakaitim ay kumilos. Hinadlangan ng butler ang 4 na malalakas sa realm ng Linghai at sumigaw sa iyo. Batang Ginoo, tumakas ka na. Hahayaan kong humawak sa kanila. Hindi ka nag-atubili. Direktang sumabog ang presensya ng Linghai realm, na nakapatay ng isang tao na nakaitim. Hindi na lumingon at lumipad patungo sa Jinghai Marquis Mansion. Sumpa, paano siya nakapagtagumpay ng ganito kabilis sa Linghai realm? Nagtaka ang mga tao na nakaitim. Sa isang iglap,
Ang iyong mga gwardiya at tagapangasiwa ay nagbigay ng buhay upang may doble silang mga nakabuhol na tao na humahawak. Mahal na Ginoo, patawarin mo, hindi na kayang paglingkuran ka ni Fending. Kailangan mong mabuhay ng mabuti. Isang nakakagimbal na pagsabog. Tulad ng pag-ikot ng isang higanteng ahas sa lupa. Naramdaman mo ang ingay. Alam mong ginamit na ng tagapangalaga. Buhay ang inantay para sa iyo hanggang sa tamang pagkakataon. Hindi rin huminto. Tumatakbo ng parang may buhay na ipinaglalaban patungo sa bahay ng Jing Hai Hao. Kung mamamatay ka ng ganito sa buhay na ito, tiyak na magdudugo ka. Sa malayo, sa gitna ng kaguluhan, may 3 tao na nahihirapang umakyat. Sa 15 taong umatake sa iyo, 3 na lang ang natira. Hindi na nila alintana ang kanilang mga sugat. Pang-ibabaw ang lahat ng potensyal ng katawan. Habulin ang direksyon kung saan ka tumatakas. Hinabol ka buong daan. Sa wakas, matapos ang 4 na araw at gabi, nakabalik sa sakop ng Haring Huwes ng Jinghai. Lolo, tulong! Sumigaw ka ng malakas sa direksyon ng Haring Huwes ng Jinghai. Sa isang iglap sa bahay ni Marquis Jinghai, may ilang nakakatakot na mga tingin na sumilip. Walang sinuman ang hindi mga malakas sa spirit realm. Natatakot ka ng tahimik. Talagang nakakatakot ang kayamanan ng bahay ni Marquis Jinghai. Sa sandaling iyon, isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang tapang mo. Talagang naglakas loob kang umatake sa aking anak na Kilin. Ako ay naglakbay sa langit at lupa, sinyasat ang buong kaharian ng hangin. Para parusahan kayong mga masasama. Isang napakalaking espiritu. Ang tunay na katawan ay nagpakita, isang kamay lang ang nagsasara sa langit. Nakikita ng 3 sumusunod sa likod ang sitwasyon, puno ng kawalan ng pag-asa. Tapos na. Halos sa isang iglap, nagpasya silang magpasya ng matinding desisyon. Direktang ginamit ang kanilang enerhiya upang sumabog. Mukhang hindi maganda ang itsura ni Marquis Jinghai. Ngayon, hindi na niya kayang tiisin pa. Nawalan ng lakas ang kanyang enerhiya at napaiyak, nahulog mula sa himpapawid. Buti na lang, mabilis na naabutan ni Marquis Jinghai ang iyong pagkahulog. Kahit sino pa ang gustong saktan ka. Siguradong ipaglalaban ng lolo mo ang hustisya para sa iyo. Malungkot ang tingin ni Marquis Jinghai. Kung hindi siya ang unang nakarating, yung binibining inaasahan mong tagapagmana, malamang ay mamamatay sa harap mo. Matapos ang kalahating buwan na pagkakahimbing, nagising ka lang. Mukhang sobra kang naging mapagmataas sa buhay na ito. Dahil sa pagpapakita mo, maraming puwersa ang natakot. Natakot na baka may isang makapangyarihang tao na mas nakakatakot kaysa sa templo ng langit. Na mas nakakatakot pa sa pinuno ng kaharian. Iniisip mo lang ang ganitong posibilidad. Ngunit hindi mo alam kung anong mga puwersa ang gustong pumatay sa iyo. Ngunit hindi na mahalaga ang lahat ng ito. Ngayon, halos lahat ng humahabol sa iyo ay sugatan o patay. Bigla mong naisip ang isang posibilidad. Ang iyong mukha ay unti-unting nagiging masaya. Nais mo pang isipin kung paano makuha si Jinghai na sumali sa iyong plano ng paghihiganti. Ngayon, hindi ba't ito ay isang pagkakataon? Nagising ka na. May nag-aalala na boses mula sa labas ng pinto. Para maiwasan ang sinumang gagamitin ang iyong pagkakatulog sa Jinghai. Sa huwad na tahanan ay nanatili siyang nagbabantay. Habang ikaw ay natutulog. Nang ikaw ay bumangon at magalang na nagpasalamat, sabi niya. Maraming salamat, Lolo, sa iyong pagtulong. Kung hindi ka dumating ng oras, baka patay na ang apo. Nakita sa mga mata ng General Jinghai ang isang bahagyang galit at pasasalamat. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sa tahanan ng General Jinghai, ikaw ay ganap na ligtas. Ang mga taong humahabol sa iyo, sinasaliksik ko na ang kanilang mga puwersa. Ano man ang kanyang pagkatao, pananagutan siya sa akin. Tinanong mo, may mga pahiwatig na ba ang ating ninong? Nakangiti ang mukha ni Jinghai Hao at umiling. Ano man ang aking pagsisiyasat. Lahat ng mga pahiwatig ay tinanggal ng isang malaking kamay. Ngunit nakakita ako ng isang taga-espiya ng kaharian ng Kanglan sa isa sa mga tao. Sa loob mo, nagmumura ka. Putang ina. Muling si Kanglan Kingdom. Kasama sa mga humahanap sa iyo ang mga malakas sa Kanglan. Hindi ka na magugulat dito. Sapagkat ang Kanglan Kingdom at ang Tianfeng Kingdom ay magkaaway. Pero hindi lang Kanglan ang naghahanap sa iyo. Ayusin mo ang isip mo at magsalita. Naisip ba ni Lolo na posibleng ganito? May taong sadyang naglagay ng mga ebidensya upang ituro sa kaharian ng Kanglan. Si Marquis Jinghai ay kumikindat at bahagyang nagsabi. Ipagpatuloy mo. Sige, ituloy mo. Sa palagay ni Lolo, kapag ako ay lumaki, sino ang magiging pinakamalaking banta sa kanya? Tinutukan ka ng Duke Jinghai. Hindi ka man lang natatakot na makipagtitigan sa Duke Jinghai. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, nagsalita ang Duke Jinghai. Dapat mong malaman na hindi ito isang simpleng bagay. Para sa akin, ang Duke Jinghai. Ang ilang mga bagay ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan. Kahit na ito ay mga walang batayang hula. Tahimik mong sinabi, alam ng apo. Ngunit ganito na lang namatay ang aking lolo, si Fending. Kamag-anak din siya ng apo. Hindi ko kayang lunukin ang bigat na ito. Hindi ka pinagsabihan ni Jinghai Hao, kundi sinabi lang ng mahinahon. Mayroon ka bang ebidensya? Umiling ka. Wala akong ebidensya. Ngunit sa kaharian, sino pa ang may ganitong malaking kapangyarihan kundi siya? Hindi ba may hinala na ang aking ninong? Pakiusap, ninong, tulungan mo ang iyong apo. Hindi dapat mamatay ng walang dahilan si Ginoong Fending. Biglang umiti si Ginoong Jinghai, masayang sinabi. Ito ang aking inapo, si Jinghai. Huwag kang mag-alala, apo. Siyempre, ako ang maghahanap ng katarungan para sa pagkamatay ni Fending. Kung hindi dahil sa dugo ko, ang mga hangal sa labas ay matagal nang napatay. Matagal na silang nawala. Mga walang silbing tao. Hindi maikakailan ng Jinghai Hao ang kanyang paghanga sa iyo. Talagang ipinagmamalaki niya ang kanyang lahi. Hindi lamang siya may pambihirang talento, kundi napakatalino at matalas ang isip. Nakita mo ba ang biglaang pagbabago ng mukha ni Jinghai Hao? Akala ko hindi niya kailangang makialam ng sarili niya. Matagal ko nang pinaghihinalaan ang nasa loob ng palasyo.
Parang isang pagsubok ang lahat ng nangyari kanina. Nating misteryoso si Marquis Jinghai. Nagtataka ka kung alam ko ba kung sino ang tunay na salarin sa likod nito. Pero hindi pa rin ako pumunta para magtanong. Tumango ka. Para sa sarili nitong, alam kong mahal na mahal ka pa rin sa puso mo. Ngumisi si Marquis Jinghai ng mapanlay. Kahit na pumasok ako sa malalim na palasyo para humingi ng paliwanag at hanapin ang pangunahing ugat. Kadalasan ay ilang walang kwentang tao lang ang mamamatay. Halos mapatay ang apo ko. Siyempre, hindi lang basta mamatay. Ilang walang kwentang tao lang ang ganoon kasimple. Gusto kong ipabayad sa kanya ang isang mahal na halaga. Hayaan siyang malaman kung sino ang may lakas ng loob na galawin ang matanda. Kung kayang harapin ng aking apo ang mga kahihinatnan. Tumingin si Jinghai Hao na puno ng kapangyarihan at nagtanong, ano ang balak ng aking lolo? Mabagal na tumingin si Jinghai Hao. Siyempre, ang dugo ay dapat dumaloy ng masagana. Kung gusto ng masaganang pagdugo, kailangan ng digmaan. Nais kong makipagdigma ang kaharian ng Qianfeng at kaharian ng Kanglan. At pagkatapos, ngumiti ang Duke Jinghai at tumingin sa'yo. Aking apo, alin sa mga hukbo ang gusto mo? Anumang hukbo ang iyong piliin ay magiging regalo mula sa iyong lolo. Sa narinig, biglang sumikip ang iyong mga mata. Ang kasalukuyang hari ay may Xuanjia Army, Xuan Yuan Army, ang Xuanwu Army at Xuanlin Army, apat na malaking hukbo. Ang pinuno ng Xuanwu Army ay si Yu Zhengde. Si Duke Jinghai ay talagang magbibigay ng isa sa mga ito sa iyo bilang regalo. Hindi ka nag-atubili at sinabi, Lolo, gusto ko ang Xuanwu Army. Akala mo ba na ang pagpapabayad kay Yu Zhengde ay mangangailangan ng hindi bababa sa ilang dekada? Hindi ko akalain na ganito kabilis. Ngumiti si Marquis Jinghai. Sa takdang panahon, papayagan ko si Lord Yu Zhengde na magpasya ng mali. Ang kailangan mo lang, apo, ay tanggapin ang kanyang kapangyarihan sa militar. Sa ilalim ng plano ng Army Xuanwu, ipapadala ko ang mga tao mula sa bahay ni Marquis Jinghai. Makaraan ng ilang araw, may isang balita na kumalat mula sa kabisera. Isang pag-atake sa buhay ng maliit na Marquis ng Kanglan Kingdom. Halos mapatay ang isang walang kapantay na talento sa kaharian ng langit pagaspas. Nagpasimula si General Yu Zhengde ng hukbong Xuanwu para lusubin ang kaharian ng Kanglan. Walang pag-uusap, walang paghihinala. Lahat ay biglaan. Hukbong Xuanwu. Dahil sa tagumpay noong nakaraang depensa sa kaharian ng langit pagaspas. Si Yu Zhengde ay nasa korte, isa sa ilalim ng isang tao, higit sa 10,000. Matapos siyang magkaroon ng anak. Ang anak niya ay nagkaroon din ng apo. Hawak ni Yu Zhengde ang kanyang puting. Malambot na sanggol, hindi niya ito maiwaksi. Ulat, may malaking balita. Isang gwardiya ang nagmamadali. Pumasok at sirain ang masayang sandaling ito. Nawala ang ngiti sa mukha ni Yu Zhengde na palibutan ng matinding kapangyarihan. Sabi, anong nangyayari? Agad na nagsalita ang tagapag-alaga. Ginoo, nais ng hari na ipadala si Marshal upang salakayin ang Kanglan na kaharian gamit ang Xuanwu Army. Nakita ni Yu Zhengde ang isang bahagyang gulat sa kanyang mukha. Siya ngayon ay itinuturing na pinakamataas na pinuno ng apat na pangunahing hukbo. Ang hari ay hindi basta-basta gagamitin siya. Ang mga gwardiya ay nag-aalala. Ito ay ang batang ginoo ng bahay ng Jinghai, na nakatagpo ng pag-atake mula sa mga gwardiya ng kaharian ng Kanglan. Dahil dito, ang duke ng Jinghai ay nagalit at personal na pumunta sa kabisera. Pagkatapos ay pumayag ang hari sa kahilingan ng duke ng Jinghai, na ang general ay gagawin ang lahat ng makakaya. Nagsasagawa ng operasyon para sa maliit na prinsipe upang makamit ang katarungan. Nakaunawa si Yu Zhengde. Nagtataka pa siya kung sino ang may ganitong katapangan. Hindi niya akalain na ito ay gawa ng kaharian ng Kanglan. Bagamat si Yu Zhengde ay isang prinsipe rin. Ngunit ang prinsipe na ito ay hindi kasing halaga ng prinsipe ng Jinghai. Dahil wala siyang kahit isang malakas na espiritu sa kanyang tahanan. Ganap na umaasa lamang sa kanyang nakaraang tagumpay. Ang hukbo ng Kanglan ay nagtagumpay at pinalakpakan ang kanilang mga tagumpay. Mabilis na umalis ang buong hukbo ng Xuanwu. Ang pinuno ay si Yu Zhengde. Ikaw ang magiging tagapagsubo. Kasama mo ang ilang mga makapangyarihang tao mula sa Linghai. Kabilang dito ang isang matandang lalaki na tahimik at may malamig na tingin. Siya ay isang makapangyarihang tao mula sa Limpo. Nakita mo na si Yu Zhengde. Yung kalaban ay patuloy na nakangiti. At ipinakilala pa ang anak niyang si Yu Tianlu sa'yo. Ikaw ay tahimik na tumango. Parang hindi mo pinapansin ang lahat. Sa kabila ng malamig na pagtanggap na ito, ay nagdulot ng pagtanggi sa kanila. Ngunit nagpasaya kay Yu Zhengde. Mukhang ang batang marangal na ito ay buong puso na naghihiganti. Kung makakatulong ako sa kanya na makabawi, at makautang siya ng utang na loob, tiyak na ang pamilya ko ay patuloy na unlad sa loob ng daan-daang taon. Ang malaking hukbo ay masiglang umuusad patungo sa kaharian ng Kanglan. Ang kaharian ng Kanglan na hindi pa handa, ay nahuli sa hindi inaasahang pagkakataon. Ikaw ay tahimik na nanonood sa eksenang ito, na nag-iisip tungkol sa oras ng pagpasok ng hukbo. Kung nais mong masira ang reputasyon ni Yu Zhengde, hindi pwedeng magmadali. Sa loob ng 2 buwan, halos maputol ang hininga ni Yu Zhengde sa balitang iyon. Ang kanyang anak ay nagkamali sa isang pakana ng kaharian ng Kanglan. Naaresto ng buhay. Sa kanyang pagtanda, nagkaanak siya. Sa anak na ito, ibinuhos niya ang maraming pagsisikap. Nais niyang iligtas si Yu Tianlu. Pero ang kondisyon na inalok ng kaharian ng Kanglan ay ang pagbawi ni Yu Zhengde. Sa kanila ibabalik si Yu Tianlu nang buo at walang sira sa kaharian ng langit. Kung hindi, magiging isang yelong bangkay lang siya. Umakatnat si Yu Zhengde sa kanyang ngipin. At ang matandang katawan ay direktang yumuko sa'yo. Binibini, pakiusap, tulungan mo si Tianlu. Siya lang ang tanging anak ko. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Alam ni Yu Zhengde, nasa kanya ang desisyon kung magpapadala o hindi ng hukbo. At nakasalalay ito sa binata sa harap niya. Nakaupo ka sa upuan. May bahagyang ngiti sa kanyang labi na tila nagkukubli ng kahulugan. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng Xuanwu Marquis. Naging masaya si Yu Zhengde. Baka pumayag na ang batang ginoo na bawiin ang mga tropa.
Ngunit alam ko na ang digmaan ay hindi isang laro. Maraming sundalo ng kaharian ng Tianfeng ang namatay at nasugatan. Kung ganun kadali ang umatras, paano natin maipapakita ang respeto sa mga namatay na sundalo? Ang digmaing ito ay hindi maaaring matukoy dahil sa buhay o kamatayan ng isang tao. Uwi na si Ginoong Yu. Ipinakita mo ang iyong kamay upang hayaan ang matandang nakaluhod na tanggapin ang kanyang kapalaran. Walang iyong pahintulot. Kung aalis si Yu Zhengde, iyon ay pagwawalang bahala sa utos ng hari. Ang lahat ng kanyang natamo ay magiging wala sa isang gabi. Kailangan mo lamang ng ilang salita. Maaaring ideklara si Yu Zhengde bilang isang traidor na sumuporta sa kaharian ng Kanglan. Itinaas ni Yu Zhengde ang kanyang ulo at ngumiti ng mapait. Mahal na Ginoo, alam ko na. May isang bagay siyang hindi nasabi. At hindi niya kayang sabihin. Gusto niyang itanong kung sino ang nagpasimula ng laban na ito. Ngunit ang huling piraso ng katinuan ay nagpigil sa kanyang mga iniisip. Hindi alam ni Yu Zhengde kung paano siya nakalabas ng tolda. Sa loob ng tolda, ikaw ay masayang umiinom ng tsaa. Ngunit ang matandang nakasuot ng abo sa likod ay walang pakialam na sinabi. Isang puwersa na walang nakaupo sa antas ng espiritu. Ay tiyak na magiging isang piraso na hindi mahalaga. Pinayagan siya ng pamilya Feng na mabuhay. Siya ang pinuno na mas mataas sa lahat ng tao. Patayin siya ng angkan ng Feng. Siya ay parang isdang nasa chopping board. Ngumiti ka lang. Sumpay mundong ito. Talagang akma ito sa katangian ng mundo ng pantasya na ang lakas ang nangingibabaw. Nakita ng kaharian ng Kanglan na walang balak ang kaharian ng Tianfeng na umatras. Diretso nilang dinala si Yu Tianlu sa harap ng labanan. Tulungan mo ako. Ayaw kong mamatay. Nakaluhod si Yu Tianlu sa mataas na plataporma. May kasama siyang isang tagapagpataw ng parusa. Hawak ang malaking kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Yu Tianlu. Si Yu Zhengde ay maputla ang labi at puno ng luha. Tianlu, hindi dahil ayaw kitang iligtas, anak. Hindi kayang iligtas ng ama. Hindi rin naglakas loob ang ama na iligtas. Si Yu Zhengde ay umumbol. Matapos ang ilang sandali, naglabas siya ng isang salitang mahinang boses. Patayin. Ang presensya ng malaking hukbo ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa mga general ng kaharian ng Kanglan. Sa itaas ng mataas na gusali, nakatanggap ng utos ang mga mamamatay tao. Diretsong pinugutan si Yu Tianlu ng kanyang Tianlu. Nakatitig si Yu Zhengde sa tanawin na ito na parang walang malay. Hanggang sa napalayas ng hukbo ang mga sundalo ng kaharian ng Kanglan. Dito siya dahan-dahang lumapit sa katawan ni Yu Tianlu. Inilagay ang kanyang ulo sa katawan na walang ulo, paulit-ulit. Pakiusap, Yu Shuai, magpakatatag ka. Lumapit ka kay Yu Zhengde na may malamig na tono. Si Yu Zhengde na nagising mula sa pagkabigla. Itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa iyong malamig na mga mata. Nakakita ka ng isang pares ng mga mata na puno ng galit, ngunit hindi mo ito pinansin. Basta't hindi mapigilan ni Yu Zhengde ang galit sa kanyang puso at kumilos. Madali niyang maipapahamak ang taong ito, si Yu Shuai. Nakapigil si Yu Zhengde. Ito ay medyo nakakadismaya para sa iyo. Ngunit maaari pang magpatuloy ang larong ito ng kaunti pang oras. Hindi ito agad matatapos. Sa loob ng kampo, hindi na kayang pigilin ni Yu Zhengde. Isang pulang dugo ang sumabog. Nakita mismo ang kanyang anak na namatay sa harap niya. Ang puting buhok ay nagdadala ng itim na buhok. Walang mas malupit na trahedya kaysa dito. Nais lamang niyang matapos na ito. Tapusin ang laban at makabalik sa pamilya Yu. Sayang, hindi ka pa nasisiyahan. Siyempre, hindi maaring payagan si Yu Zhengde na umatras. Siya ay magiging isang tuta na sumusunod sa iyong mga utos. Sa isang araw sa loob ng isang buwan, tumanggap si Yu Zhengde ng isang mahiwagang liham. Mahal na hari, nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Makipagtulungan sa kaharian ng Kanglan upang alisin ang batang Ginoo. Nakatitig si Yu Zhengde. Hindi siya magkakamali. Ito ang liham na isinulat ng hari. Biglang naisip ni Yu Zhengde. Gaya ng batang marunong na ito. Para sa kahit sinong namumuno, malaking kasalanan ito. May galit si Yu Zhengde sa iyo. Galit siya sa iyo dahil hindi mo iniligtas ang anak niya. Tiyak na hindi nagkamali ang matandang marangal. Talagang hindi sumusuko ang hari na ito. Ang matandang sumusunod sa iyo ay umungol ng malakas. Sa kanyang mapanuring pag-aalala. Hindi niya pinalalampas ang kahit anong galaw ni Yu Zhengde. Ikaw naman ay nakalubog sa pag-isip. Hindi pa rin siya titigil. Sino ba talaga ang masyadong bobo, ang hari o siya? O sadyang sinasadya niya? Pakiramdam mo ay medyo magulo ang sitwasyon. Kung masyado siyang bobo, ayos lang. Kung ito ay sinadya, kailangan mong muling suriin ang hari na yon. Wala nang kaalaman si Yu Zhengde tungkol dito. Nabulag na siya ng galit. Kahit na may kaunting pagkakataon, pinili niyang tumaya. Sa huli, pumasok ang malaking hukbo. Inilipat ni Yu Zhengde ang mga bantay na nasa tabi mo. Madilim ang gabi, malakas ang hangin. Isang anino ang biglang lumitaw na parang naglalaho sa loob ng tolda. Pero hindi ka nagulat sa pagdating ng isang espiritu. Ng isang malakas na kalaban sa kalagayan ng espiritu. Ang matandang nakasuot ng abo sa likod mo ay nakilala siya. At sinabi niya agad ang kanyang pagkakakilanlan. Ginoo ng ulan ng ube. Hindi ko inakalang ipapadala ka ng Kanglan na kaharian. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding takot kay Duque Zidian. Nahulog siya sa bitag na itinakda ng kaibigan. Nang mapagtanto ni Duque Zidian na delikado na, agad siyang nagpasya na umatras. Ngunit ang tuyong kamay ng matanda ay humawak sa isang mahabang sibat. Sumiklab ang kapangyarihan ng espiritu. Ang dating madilim na gabi ay naging parang araw. Nang makita ito ng mga general, agad silang nakaramdam ng panganib at sumigaw. Protektahan ang batang Duque. Kung mamatay ang batang Ginoo dito, sila na malapit sa batang Ginoo. Tiyak na hindi makakaligtas. Ikaw,
Puno ng susi ng tagabunot. Hindi ka pa namamatay. Takot na takot ang Ginoong Zidian. Isang bala ng susi ng tagabunot. Noong nakaraan, namangha ito sa maraming panahon at naglakbay sa mga kalapit na bansa. 500 taon na ang nakalipas. Maraming tao ang naniniwala na ang may-ari ng Jinhong na baril ay patay na. Ngunit ngayon, siya ay biglang lumitaw sa harap ni Zidian Hao. Ito ay isang makapangyarihang tao na nasa ikalimang antas ng espiritu. Si Zidian Hao ay nasa ikatlong antas ng espiritu, kaya't hindi siya mangahas na makipaglaban. Nais lamang niyang mabilis na umatras. Ngunit paano papayagan ng may-ari ng Jinhong na baril yon? Tumakas ang Purple Lightning Marquis mula sa aking harapan. Sumpa, Yu Zhengde. Sobrang pinahirapan mo ako. Ito ang sinasabi mong karaniwang espiritu. Isang ordinaryong matanda. Nagmumura si Purple Lightning Marquis. Ang may-ari ng Jinhong Spear sa Kanglan Kingdom. Tiyak na kabilang sa mga nangungunang 10 sa lakas. Malinaw na naririnig ng lahat sa lupa ang boses ni Marquis Zidian. Labis silang nagulat sa kanilang mga mata. Parang ito ang gustong gawin ni Yushui, na makipagsabuatan sa kaharian ng Kanglan para saktan ang maliit na Marquis. Sa pag-iisip ng ganitong posibilidad, sila ay nakaramdam ng takot. Malamang na may malaking bagay na mangyayari. Nasa kampo si Yu Zhengde, masaya ang kanyang iniisip. Kung mamatay ka, makakabawi siya sa pagkakataong iyon. Ngunit ang salita ni Marquis Zidian ay bumaluktot sa kanyang imahinasyon. Si Yu Zhengde ay hindi makapaniwala na lumabas sa kampo. Nakita niya mismo na hinahabol si Marquis Zidian ng isang matandang nakasuot ng abong damit. Nawala sa kanyang isipan ang lahat. Di nagtagal, maraming sundalo. Ang nagbabantay sa general ay nagsimulang pumalibot kay Yu Zhengde. Dahan-dahan siyang lumapit ng hindi nagmamadali. Nang makita siya, biglang umalingaw sa kanyang isipan ang isang napakalakas na kidlat sa isang maliwanag na araw. Biglang nanghihina ang mga binti at diretsyo na lang naiyuko sa lupa. Ginoo, maliit na prinsipe. Hindi ako ang gumawa niyan. Wala akong pakikipagsabuatan sa Kanglan na naghahasik ng masama sa iyo. Siguradong panluloko lang ito ng pangunahing bansa ng Kanglan. Si Yu Zhengde ay patuloy na naninindigan sa katotohanan. Sinusubukan niyang alisin ang kanyang pag-imbestiga. Ikaw ay tahimik na nagsabi. Pinatagil siya. Sabay-sabay na lumapit ang mga gwardiya sa paligid. Nais pang makipaglaban ni Yu Zhengde, ngunit mabilis siyang naipasailalim. Natural na nakuha mo ang pansamantalang pamamahala sa Xuanwu Army. Dinala rin ng may-ari ng Jinhong Spear ang ulo ni Duke Zidian. Ito ay nagbigay sa iyo ng damdamin na siya ay talagang isang malakas na tao. Matapos makuha ang pamamahala sa Xuanwu Army, mabilis mong binago ang mga pinuno. Lahat ng taong may kaugnayan kay Yu Zhengde ay pinalaya at ikinulong ang kanilang mga kasanayan. Ikaw ang nanguna sa Xuanwu Army at nagpakita ng simbolikong laban. Matapos ang ilang laban, nag-utos kang umuwi sa palasyo. Kaharian ng Qianfeng. Nang bumalik ka sa palasyo, isang balita ang kumalat sa buong kaharian ng Qianfeng. Ang pangunahing pinuno ng Xuanwu Army ay nakipagsabuatan sa kaharian ng Kanglan. Nais nilang siraan ang marangal na huwad na general ng Jinghai. Halos nawasak ang daan-daang libong Xuanwu Army. Sa huli, nahuli ito ng batang prinsipe at nailigtas ang sitwasyon. Pinalakas pa ang presyon sa kaharian ng Kanglan na pumirma ng sunod-sunod na kasunduan. Ang katawan ni Nangong Meng. Matapos ang ilang dekada, naibalik mo sa Tiannan Sect at sa kanyang lumang sekta. Natuwa ang hari at itinalaga ka bilang champion Marquis. Ang batang Marquis ay mabilis na naging alamat sa kaharian ng Qianfeng. Nakatayo ka sa itaas ng isang restoran sa kabisera, tinitingnan ang paligid. Mula noon, si Yu Zhengde ay ganap na naging traidor na nakipagsabuatan sa kaharian ng Kanglan. Sayang, namatay siya ng maaga sa bilangguan. Sa ibaba, noong nakaraan, ang pamilya Yu ay may mataas na katayuan. Ngunit ngayon ay naging mga bilanggo. Isa-isa silang walang awa na pinugutan. Tumingin ka sa eksenang ito at mumiti ng bahagya. Ang tadhana ay may magandang siklo. Umaasa sa paglimot sa lahat ng iyong mga nagawa sa nakaraang buhay. Ngunit sa buhay na ito, madali kang napahamak at naglaho ang iyong angkan. Anong pinapanood mo, Kuya Feng? Si Feng Huiyan ay nagreklamo at nagsalita. Bihira lang tayong magkita ng taong mahal mo. Hindi mo ba siya titingnan, ang pinakamagandang babae sa kaharian ng Qianfeng? Sa halip, nakatingin ka sa labas ng bintana. Umiti ka at nagsabi, walang anuman. Pero nakita ko lang ang ilang eksena na nagpaalala sa akin ng mga nakaraan. Huiyan, sa susunod na taon, pakakasalan kita. Ayos ba? Nang marinig ko ang salitang iyon, ang maputing mukha ni Feng Huiyan. Parang jade, halatang halata na namumula ang balat niya. Matagal bago siya mahinang nagsalita. Huwag kang bibitiw sa iyong salita. Tumango ka at mumiti. Hindi ako bibitiw sa aking salita. Gabi na. Nang bumalik si Feng Huiyan sa palasyo, humagikik ka. Talagang isang hangal na bata ka. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng royal na pagkatao, mas marami na ang mga bagay na maaari mong gawin. Lumipas ang isang taon. Ang iyong kakayahan ay bahagyang umabot sa ikalawang antas ng espiritu. Sa taong ito, ikaw ay 20. At sa wakas ay pinakasalan mo si Feng Huiyan. Ang buong Jinghai Haofu ay masigla at masaya. Ang pinakamagandang babae sa kaharian ng Qianfeng ay ikinasal na. Ang alak sa restoran ay naubos sa isang araw. Hindi alam kung gaano karaming mga batang henyo ang nalungkot. Ngunit siya ang pinakamagaling na henyo ng kaharian ng Qianfeng. Talagang napakaganda ng kanyang presensya. Matapos mong pakasalan si Feng Huiyan, opisyal ka ng humawak sa Jinghai Marquisate. Hindi matanggap ng iyong mga kapatid at ama ito. Galit sila na kinuha mo ang kanilang kapangyarihan. Sa isang pagkakataon habang dumadaan sa Beifeng City, tahimik kang nawala sa daan. Nang lumitaw ka, narito ka sa dating lugar. Puno ito ng alikabok. Nakita mo ang ilang mga puntod sa bundok sa likod bahay. May natirang alak at mga handog sa mga puntod. Siliming ba ito? Naisip mo ang iyong kaibigan sa nakaraang buhay. Hindi mo ginagalaw ang mga bagay na ito. Patungo kay Ginoong at Ginang Jiang, Wang Bailu, at sa kanilang mga anak na isa-isang yumuyukod. Huwag mag-alala.
Mabilis kong ipapabayad ang angka ng Feng. Ikaw ay nagmumurmur. Sinundan mo ang mga bakas ng nakaraan upang mahanap ang kakayahang makipag-ugnayan. Ito ang iyong sandata para sa paghihiganti. Sa loob ng tahanan ng Jinghai Marquis, nakatitig ang lolo sa akin, na may hindi makapaniwalang tingin sa kanyang mga kamay. Mula sa pagkabigla ay naging kasiyahan. Mula sa kasiyahan ay unti-unting naging seryoso. Sa kasalukuyan, may 2 lugar lamang sa mundo na may royal na pamamaraan. Una, ang pangunahing linya ng angka ng Feng. Tanging ang kasalukuyang hari ang may karapatang mag-aral. Ikalawang taiwan, ang pamilya Li. Ang mga kasanayan na iniwan ni Li Shenhua. Sayang, walang nakakaintindi sa pamilya Li. Ngayon, meron na namang isa. Magpahinga muna si Lolo sa pag-ukit. Baka makakita si Lolo ng mas magandang pagkakataon sa telepati. Sa pamamagitan ng kasanayan sa espiritu. Ngumiti ka. Naramdaman ng Jinghai Hao ang emosyon. Sa gitna ng kanyang mga anak na walang silbi, sa wakas ay may lumabas na isang tunay na dragon. Nang magsimula ng magtago si Jinghai Hao, bumalik ang iyong anyo sa katahimikan. Ang pagbibigay ng kakayahang makipag-ugnayan ay sinadyang ginawa para kay Jinghai Hao. Sa wakas, siya ang pinakamalakas na sandata sa iyong mga kamay. Kung nais mong kumilos laban sa pangunahing ugat, kailangan mo munang tingnan kung makakaunawa si Jinghai Hao sa kakayahang makipag-ugnayan. Kung siya ay makakapagpatuloy pa. Ang pagkakaintindi sa pangunahing daloy ay halos 1% lang ang kalamangan. Tungkol naman sa kung si Marquis Jinghai ay haharapin ang pangunahing daloy. Ikaw ay bahagyang ngumiti. Siyempre, ito ay tiyak. Lahat ng tao ay may mga pagnanasa. Kapag may kakayahan na, ang mga pagnanasa ay lalong lalaki ng walang hanggan. At kailangan mo ng isang pagkakataon. Mahal kong ama, mayroon pang mabuting hari. Kailangan pa rin naming humingi ng tulong sa inyo para sa pagkakataong ito. Umiti ka ng bahagya. Alam mo na hindi susuko ang mga taong ito sa balak nilang patayin ka. At hindi ka na makakapaghintay ng matagal. Kung maghihintay ka pa ng ilang dekada, marahil ang peking henyo mo ay mahahayag na. Mabilis na nauubos ang iyong buhay. Maaaring umasa lamang sa lihim na pamamaraan upang itago. 10 taon mula ngayon, ang pambansang tanggapan ng Jinghai ay maayos na pinamamahalaan sa ilalim ng iyong pamumuno. Mula nang makuha ng Jinghai Hao ang kakayahang makipag-ugnayan sa espiritu, siya ay tuluyan ng nagretiro. Isang beses lamang siya lumabas. Ibinigay sa iyo ang kumpletong bersyon ng kakayahang makipag-ugnayan sa espiritu at muling nagretiro. Si Feng Hui ay tahimik na nakayakap sa iyo. Parang isang tahimik na pusa. Gusto mo bang maging pinakagalang na tao ng bansang ito ang ating anak? Ang iyong bahagyang nakangiting boses ay umabot sa tainga ni Feng Huian. Narinig ni Feng Huian ang iyong boses. Nilingon ni Feng Huian ang kanyang ulo. Gusto ko lang na tayo ay magpatuloy na. Mamuhay ng payapa ngayon. Sabi mo na may panghihinayang. Kung ang iyong ama ay natatakot sa akin. Gusto mong patayin ako. Nakangising nakatingin si Feng Huian at kumikislap ang mga mata, kumukulo ang ulo. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano naman may isip ng ama na gusto kang patayin? Ikaw ang kampiyon ng ama mo. Umiti ka lang nang walang sinabi. Ilang araw ang lumipas, dala si Feng Huian at ang sarili mong anak. At isang grupo ng mga tagapag-alaga, umalis kayo mula sa haring tahanan ng Jinghai. Namumulak na ang mga bulaklak sa daan ng mga bulaklak. Si Feng Hui ay palaging nag-isip. Dapat mo rin siyang dalhin para makita ito. Matapos kang umalis, nagkaroon ng anino sa tahanan ng Jinghai Hao. Nagmamasid ng may inggit sa direksyong iyong pinanggalingan. Ang matandang tao ay may mga lihim. Siguradong mayroong nakatagong malaking lihim. Isang bastardo ang gustong agawin ang aking posisyon bilang Hao. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakaligtas. Walang duda, sa daan papuntang 100 Flower Valley. Nasugatan ka sa isang ambush. Sa pagkakataong ito, may halos 20 malalakas na espiritu sa dagat ang umatake. Bawat isa sa kanila ay mas malakas kumpara sa mga nakatagpo mo. Na mga espiritu sa dagat na nagpadala ng mga asasin, 13 taon na ang nakalipas. May isa pang presensya na parang isang kalaliman. Ito ay isang espiritu ng kaluluwa. Ang mga bantay mo ay halos lahat na patay. Kasama mo na ring malubhang na sugatan. Nagsakripisyo para protektahan si Feng Huian at ang sarili mong anak. Sino? Sino ba kayo talaga? Bakit niyo inatake ang aking asawa? Tumingin si Feng Huian sa iyo na malubhang na sugatan. Naisip ang mga salitang sinabi mo. Tumingin si Feng Huian sa silweta ng isang kaluluwa na nasa kalagayan ng spirit realm at nagtatanong. Ikaw ba ang ipinadala ng aking ama? Prinsesa, ang malakas sa spirit realm ay di mapigilang magsalita. Agad na napagtanto ang isang bagay, nanginginig ang boses na nagsabi. Prinsesa ng Huian, hindi ka dapat nagtatanong ng ganito ni isang salita. Ngumisi si Feng Huian ng malamig. Hindi ba't kailangan kong makita mismo ang aking asawa na namamatay sa harap ko? At saka magising na lang na nabubuhay dahil sa isang aksidenteng pagkahilo. Na hindi alam ng aking mga anak, nagmana sa dukesa ng Jinghai. At nakikita ang dukesa ng Jinghai na unti-unting nilulupig. Bigla kang umiti ng hindi na mamalayan. Nakuha mo na ang iyong layunin. Isang malaking sibat na parang bundok ang bumagsak mula sa langit. Hindi na makaiwas ang spirit serial. Lahat ay naging pulbos sa isang iglap. Isang matandang nakasuot ng abo ang naglakad sa kawalan mula sa malayo. Nagpapalabas ng walang kapantay na panginibabaw. Guro ng baril na Shanghong. Ikaw yon. Ang tao sa itim na balabal ng kaluluwa ay nagulat. Sa kabutihang loob, nag-alala si Lao Haoye tungkol sa kaligtasan ni Chen. Nagpadala siya ng matanda upang sundan siya ng palihim sa likod. Hindi ko akalain na kayong mga tao ay kayang gumawa ng ganito kalupit. Paulit-ulit ninyong gustong patayin ang batang Ginoo. Pati ang sariling anak ay nais ninyong patayin. Tumingin ang Panginoon ng Jinghong sa nakatalikod na tao. Sa likod ng matandang nakabuhol na damit. Ang taong iyon ay pinagmamasdan ng Panginoon ng Jinghong. Ngunit hindi man lang lumingon at tumakas.
Ngunit ang Panginoon ng Jinghong ay itinaas lamang ang kamay at isang anino ng baril ang dumaan. Diretsong tinaga ang taong gustong tumakas. Nawasak ang buong hukbo ng kaaway. Ang huling nagwagi ay ikaw. Pagbalik sa bahay ng Jinghai Hao, ikaw ay malubhang nasugatan at nawalan ng malay. Si Feng Huian ay laging nasa iyong tabi. Nang magising ka, mahinang sinabi ni Feng Huian, "Asawa, gusto kong magkaroon tayo ng anak. Maging pinakamarangal na tao sa kahariang ito." Nagpasya na siya. Pinili niya ang sarili niyang asawa at mga anak. Ang puso mo'y puno ng kagalakan. Alam mong malapit nang dumating ang tamang panahon. Kinabukasan, tinipon mo ang iyong mga kuya, ate, kapatid na lalaki at babae. Isang listahan ang lumitaw sa iyong mga kamay. Ayon sa listahan, sa bawat lugar na iyong nadaanan, may isang ulo na nahuhulog sa lupa. Hindi pa nakakita si Feng Zian ng ganitong kakilakilabot na araw. Isang-isa, ang mga pamilyar na ulo ay gumulong sa lupa. Lumapit ka sa harap ni Feng Zian. Naalala mo ba na dati, ito ang nilalang na gustong? Pagsaluhan mo ang mga bagay at talikuran ang iyong pagsasanay. Biglang lumuhod si Feng Zian sa lupa. Ikaw, talagang hindi ako nakialam sa pagpatay sa iyo. Dapat mong paniwalaan ako. Naniniwala akong walang lakas ng loob si Kuya Zian. Tumango ka. At pagkatapos ay ngumiti ng mahina. Ngunit si Kuya Zian, ang iyong ina ay nagbayad ng malaking halaga. 2 mamamatay tao mula sa linghay na estado ang kasangkot sa bagay na ito. Biglang sumikip ang mga mata ni Feng Zian at pagkatapos ay nahulog ang kanyang ulo. Pagkalipas ng ilang sandali, wala kang pakialam na punitin ang listahan sa iyong kamay at itapon ito sa lupa. Ang listahan ay basta-basta lamang na ginawa. Ngayon, tanging ikaw na lamang ang natitirang tuwirang lahi ng puok ng Jinghai. Kung ikaw ang magiging hari, ikaw ang nag-iisang hari. Bilang isang iglap, 20 taon na. Nakaabot ka na sa antas ng espiritu. Sa loob ng ilang libong metro, lahat ay nasa iyong kontrol. Sa isang pag-isip, kayang baguhin ang mundo. Alam mo na ang iyong pagsisikap ay hindi nasayang. Kahit na umabot ka sa antas ng espiritu, maaari ka pang mabuhay ng 5 o 6 na taon. Sa nakalipas na 20 taon, ang mga ginawa ng hari ay lalong naging labis. Unti-unting binabawasan ang inyong mga side branch. Bumababa ang magagamit ninyong mga yaman sa martial arts. Dumarami rin ang mga anak ng side branch na pinipilit na pahirapan. Ang ilang mga marangal na pamilya ay nagsasuffer din. Tumingin ka sa jade slip sa iyong kamay at nagsulat ng 6 na salita. Linisin ang panig ng hari. Seguridad ng bansa. Wala ka ng oras para maghintay na makalusot si Marquis Jinghai. Maghintay ka pa, baka makapagtagumpay si Jinghai Hao. Na makalampas sa kalahating hakbang ng kaalaman, hindi mo alam. Ngunit maaaring kailanganin mong pumasok sa lupa muna. Kailangan mong makipagsabuatan sa iba pang mga kaugnay na linya. Kahit hindi mo mapatay ang kaharian ng Tianfeng, dapat mo itong saktan. At hayaan ang susunod na buhay na tapusin ito. Dahil si Feng Huian ang humaharap, mabilis na maisa sa katuparan ang bagay na ito. Sa isang iglap, nahulog ang kaharian ng Tianfeng. Ang pinakamalupit na digmaan sa kasaysayan. Lahat ng 8 prinsipe ay sabay-sabay na nag-alsa. Hindi bababa sa 20 malalakas na espiritu ang nahatak dito. Kabilang dito, 7 sa 10 pinakamalakas na, ay nakilahok sa labanan. Ang mga ilog at dagat ay puno ng mga bangkay. Huian, ano sa tingin mo ang isipin ng mundo tungkol sa akin? Tumingin ka sa bawat eksenang ginawa mo ng sariling kamay. Hinahawakan ang kamay ni Feng Huian ng tahimik at tanong. Ngumiti si Feng Huian. Kung ang asawa ko ay isang makapangyarihang tao, ay siya ang tagapagpasimula ng bagong panahon. Kung ang asawa ko ay mabibigo, sasamahan din ako ni Huian sa ilalim ng 9 na impyerno. Kaya bakit mag-alala kung paano titingin ang mundo sa atin? Nang tahimik mong sinabi, ang panalo ay panalo, ang talo ay talo, iyan ang walang hanggang katotohanan. Si Feng Huian ay mahinahon na nagsabi. Sa puso ni Huian, palagi siyang hari. Matanda na kaming mag-asawa. Pakiramdam ko ay nakaramdam ako ng kakaibang emosyon, bakit kaya? Hinalikan mo si Feng Huian at binubulong. Pasensya na. Sa buhay na ito, nang malaman sa pagkabata ang balita ng pagkamatay ng pamilya Jiang, wala nang daan pabalik. Ang iyong mga ginawa ay para lamang sa paghahanap ng katarungan sa nakaraang buhay. Sa sandaling pinili mong sunugin ang iyong buhay para pabilisin ang pagsasanay. Nakatakdang sumunod ka sa isang landas na walang pagbabalik. Hindi ka isang henyo na katulad ng ating ninuno. Hindi ka rin isang halimaw na katulad ni Li Shenhua. Isa ka lamang sa mga mapanlinlang na nag-aaksaya ng buhay. Naayon bang hindi mo alam? Ang tama at mali, hindi mo sinasadyang tuklasin. Pero tanging magpapasya ka lang ay ang iyong sarili. Sisikapin mong manalo sa tulong ng langit.